마가복음 12장 읽도록 하겠습니다. Buksan po natin ang Mark chapter 12. (1절부터) (9절까지) 읽도록 하겠습니다. Basahin po natin mula verse 1 hanggang verse 9. Mark chapter 12 mula verse 1 hanggang 9. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at pinakuran ng mga buhay na punong kahoy at humukay roon ng isang pisaan ng ubas. Nagtayo ng isang bantayan at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya at hinampas siya at siya ay pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay at ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, "Igagalang nila ang aking anak, datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangangusapan ito ang tagapagmana. Halikayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana." At siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito, ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilalas sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya at sila'y natakot sa karamihan sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila at siya'y iniwan nila at nagsialis. 이번에 우리 이영모 목사님은 저에게는 참 반가운 사람인데요. Sa pagkakataon na bumisita po si Pastor Lihon Mok, si Pastor Lihon Mok talaga isang tao na ikinalulugod ko pong makita. 왜냐하면은 우리가 선교학교에서 훈련 받을 때 저하고 같은 동기생이었습니다. Dahil nung ako po ay nasa mission school dati, siya po ay aking ka-batchmate. 1986년도에 우리가 선교학교 들어갔는데 Taong 1986 kami po ay pumasok sa mission 지금 school. 2026년이니까 몇 년 흘렀죠? At ngayon ay 2026 na ang taon natin. Ilang taon po ang lumipas? 40년이나 흘렀는데 40 years na po ang lumipas. 세월이 너무 빠르죠. Napakabilis po ng pagdaloy ng panahon, tama po? 그때 우리 동기생이 14명인데 Noon kami ay 14 na mga magkakabatch. 우리 선교의 역사상 10단위로 입학을 많이 한 때가 우리 선교학교 때였어요. Sa kasaysayan ng ating mission, ang panahon kung saan nasa tens ang bilang ng mga mission school students na pumasok sa mission school, kami ang pinakauna. 두 자리 숫자가 들어가기는 그때가 처음이었어요. Kumbaga yun ang unang beses na nangyari na double digits ang bilang ng mga mission school students na bago. 그 전에는 전부 다 이제 한 자리 숫자로 들어갔는데 Bago noon ay mga tigi-isang numero lang ang bilang ng mga mission school students. 우리 때부터 두 자리 숫자가 되면서 우리 교회가 폭발적으로 복음을 증가하는 그런 시대가 됐습니다. Pero mula po sa panahon namin, ang mission po natin ay nagkaroon na ng pagsimula ng explosive na gawa ng ebanghelyo na naipapangaral ito. 그때 12명은 부부였고 2명만 총각이었는데 Noong panahon na yon, 12 sa mga mission school students ay meron ng asawa at 2 na lang yung mga binata. 그 중에 하나가 이현복 목사고 At mula dun sa 2 binata, isa si Pastor Lihon Mok. 그다음에 지금 우리 선교회 총회장 역할을 하고 있는 박영준 목사가 또 그 중에 하나의 총각이었습니다. At yung isa naman pong binata noon ay si Pastor Park Yong-jun na ngayon ay siyang pinaka-head na pastor sa ating church. 박영준 목사는 박옥수 목사님의 조카입니다. Si Pastor Park Yong-jun kasi siya yung pamangkin ni Pastor Oksu Park. 그런데 선교 학교를 나오면서 그때부터 이제 선교지를 흩어졌죠.
Ngayon, nung natapos na po kami sa mission school, kami na ay pinadala sa sari-sariling mission field. 흩어져서 제가 40년 만에 이제 여기서 일주일간 처음으로 같이 있어 보게 된 거예요. At pagkatapos ng panahon na yun na naghiwalay na kami, after 40 years, first time ko na ulit nakasama si Pastor Lee dito ng isang buong linggo. 그전에는 무슨 뭐 세계대회가 있다든지 하면 물론 만나기도 하고 인사도 하고 하기는 하지만은 Siyempre, bago po noon ay pag nagkakaroon tayo ng mga gawain, mga World Cup ay nagkikita, nagbabati. 실제로 같이 이렇게 있어 보기는 저도 이번에 처음이 40년 만에 처음이에요. Pero yung talagang personal na ganitong magkasama ng matagal ay first time po in 40 years nangyari. 그런데 그 40년 뒤에 제가 만나서 보니까 Nang nakalipas po ang 40 taon at nakita ko siya ulit, 이분은 정말 놀랍게 변했구나. 그걸 느끼게 됐어요. talagang naramdaman ko po sa sarili ko na siya ay nagbago ng kahanga-hanga. 첫째, 그 태도가 아주 밝게 변했더라고요. Una-unang pagbabago, ang kanyang ugali ay naging sobrang maliwanag, sobrang bright na. 그러니까 뭐 자기가 권위를 세운다든지 내가 뭐 이런 사람이네 하는 그런 게 없더라는 겁니다. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin ay wala man lang kahit anong senyas na nagpapakita na meron siyang ugali na tinatayo niya ang kanyang sarili gamit ng kanyang otoridad o tinataas niya ang kanyang sarili. 그러면서 이번에 우리에게 가르친 내용을 제가 좀 보니까 무슨 이론적인 걸 가르치는 게 아니고요. At nung tinignan ko rin kung ano ang hinanda niya upang ipangaral dito, ay nakita ko hindi yung mga theoretical na mga bagay ang hinanda niya. 실질적으로 자기가 사역을 하면서 어떻게 사람을 만나고 어떻게 그들을 복음으로 인도하는지 그런 부분에 아주 그 경험을 실제 그 증명하는 사진을 보여주면서 이렇게 하더라는 거죠. Pero yung pinangaral niya ay yung mga practical talaga na natutunan niya mismo habang siya ay nagmimisyon, kung paano ba sa simula ay nakakakilala ng mga tao hanggang sa paano ba pwedeng pangaral ng ebanghelyo sa kanila, at siya rin ay naghanda ng mga litrato na pwedeng magbigay ebidensya kung paano niya nagawa ang mga bagay na ito. 그래 비행기를 탄다든지 공항에서 대기를 한다든지 할 때 항상 옆에 있는 사람들에게 안녕하세요. 저는 한국에서 온 이현복 목사입니다. 이렇게 소개를 하더라는 거지. Nakita ko na siya tuwing sasakay man ng eroplano o pupunta man lang sa ibang bansa, lagi niyang sinisigurado niya yung katabi niya ay babatiin niya ng magandang umaga po, ako po si Pastor Lihon Mok, galing po akong Korea, at kakausapin niya. 어디 가세요? Tatanungin, saan po kayo papunta? 뭐 하러 가세요? Ano po ang ikapupunta ninyo doon? 그렇게 이제 이야기를 하다가 보면은 나는 뭐 아프리카 어느 나라 산다 하면은 자기에게는 그 파일이 있는 거예요. Ngayon, habang nag-uusap, kung sasabihin ng kausap na, taga-Africa po ako, kung gano'n itong si Pastor Lee, meron na siyang file na pwedeng gamitin para sa kanya. 이현복 목사님은 아프리카만 10년 동안을 다녔다는. Si Pastor Lihon Mok kasi, for 10 years, siya rin ay pabalik-balik sa Africa. 각 지역마다 이제 그 세워진 지역장들이 있는데 Ngayon, sa bawat region ay meron pong mga regional pastors na naka-destino doon. 저기 저 서부 아프리카 뭐 그다음에 남부 아프리카 쪽으로 10년 동안 다녔는데 Ngayon, siya ay madalas umikot sa Western Africa hanggang sa Southern Africa. 거의 뭐 한 달에 한 번 내지는 두 달에 한 번을 계속 아프리카로 왔다 갔다 하는 거예요. Kaya noong mga panahon na yon, siguro minimum once a month, pag madalas twice a month, pumupunta po siya doon. 그러면서 쌓아놓은 이 actual 데이터가 이게 막 어마어마하게 많은 거예요. At sa ganun pabalik-balik na kanyang punta, ay meron na siyang actual data na na-stack na pwede niyang gamitin. 안녕하세요. 저는 한국에서 온 이현복 목사입니다. 어디 가세요? Magandang umaga po, ako po si Pastor Lihon Mok, isang Korean pastor. Saan po kayo papunta? 저 미얀마 저기 저 말라위 갑니다. 그러면 Sasagot naman sa kanya, papunta po akong Malawi. 말라위요. 내가 아는 사람이 있습니다. Malawi po ba? May kakilala po ako doon. 그 말라위 파일이 있어. 탁 펴가지고 Tapos meron siyang Malawi file na, yun yung bubuklatin niya. 우리가 이렇게 말라위 대통령 몇 번이나 만났고 그다음에 이분은 뭐 국회의장이고 쫙 보여주고 하면은
Tapos ipapakita niya sa kausap niya na ganitong kadaming beses po namin nakilala ang presidente ng Malawi at ganitong beses na kami nakapagkita sa mga opisyalis doon at magpapaliwanag siya. 의외로 이게 인맥이 이렇게 통하는 거예요. Tapos kaysa sa inaasahan, mabuti na nagagamit niya ang ganitong klaseng mga koneksyon. 왜냐하면 말라위 사람이 비행기 탈 정도 되면은 그래도 그 사회에서는 어느 정도 위치가 있는 사람이기 때문에. Kasi kung tutusin po natin, ang isang taong taga Malawi, kayang sumakay ng eroplano para gumalaw, ibig sabihin meron ding posisyon siya sa bansa na iyon. 우리 이번에 이런 행사 있는데 거기 한번 와주실래요? Sasabihin niya na, sakto, meron po kaming ganitong gawain sa panahon na ito. Pwede po ba kayong bumisita? 예, 가지요. Sabihin naman nila, sige po, pupunta po ako. 그래가지고 이제 그게 인연이 돼가 이렇게 참석하면요, 참석하는 마음이 벌써 남다른 거예요. Sa ganung paraan, kung nagkakaroon ng koneksyon at dahil dito sila ay aaten sa gawain, yung mismong puso na taglay nila upang umaten doon ay iba na sa ibang mga 너무 tao. 놀랍게 의외로 그런 사람들이 내가 당신을 위해 도와줄 일 없느냐고. Tapos sa hindi inaasahang paraan din, yung ganong uri ng mga tao din ang nagkukusang nagsasabi na meron po bang paraan para matulungan ko kayo? 그러면서 우리에게 지금 한 수 가르쳐 준 게 뭡니까? Kaya sa ganong mga salita niya, ano po bang isang bagay na tinuro niya sa atin? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 임원 목사입니다. 어디 가세요? Magandang umaga po. Ako po si Pastor Lihon Mok, galing ng Korea. Saan po kayo papunta? 그렇게 말문을 탁 여는 거지. Simulan lang, sindihan agad ang usapan. 그 쉬워요, 어려워요? Mahirap po ba yun o madali lang? 어렵다는 사람 한번 손 들어봐요. Sino dito nagsasabing mahirap yun? 안녕하세요. 저는 한국에서 온 임원 목사입니다. 어디 가세요? 이거 쉬워요, 어려워요? Ang pagsabi ng magandang umaga po, ako po si Pastor Lihon Mok, galing sa Korea. Ang pagsabi po ba na ito ay mahirap o madali? 쉽지요? Madali po, di ba? 확실히 대답을 이번에 배웠잖아. 확실히 대답하는 거. Natutunan nyo na rin, di ba, kung paano sumagot ng sigurado. Sumagot po kayo ng sigurado. 지금부터 시작해 봅시다. 옆에 사람에게 안녕하세요. 나는 어디서 온 사람입니다 하고 자 여기 첫 줄 옆에 사람하고 셋째 줄 요래 해가지고 여기서도 첫 줄 한 사람씩 지금 자 실시. Ngayon ay i-practice na natin, i-take into practice natin kung yung natutunan natin. Yung katabi natin, batiin natin na magandang umaga po. Ako po si Juan, galing saan? Tapos simulan po natin ang usapan. Ready, go. 자 실시. 얼굴이 확실히 밝아지네 이렇게 하니까 그죠? Pinractice lang po natin, lumiwanag na po ang mga mukha ninyo, di ba? 자 어렵지 않죠? Hindi po mahirap, di ba? 예 그렇게 해봅시다. 우리도 배웠으니까. Natutunan na natin ito, subukan na rin po natin. 아멘. Amen? 그러니까 이게 내가 살아 있으면 안 돼. Ibig sabihin, hindi dapat ako buhay sa sarili 그러니까 ko. 내가 이모 목사님 보면서 저분은 자기를 부인하는 훈련을 엄청 많이 배웠구나. Kaya habang nakikita ko si Pastor Lihon Mok, ang isang bagay na napansin ko, siya pala ay sobrang daming beses na nagsanay sa sarili niya upang tanggihin niya ang sarili niya. 그 목사님이 옛날에 성교학교 들어가기 전에 은행에 근무를 했어요. Si Pastor Lee, bago siya pumasok ng mission school, dati siyang nagtatrabaho sa bangko. 은행은 치밀한 계산을 잘해야만이 은행에 생존할 수 있잖아. Ang bangko po kasi, kailangan magaling ka sa detalyadong mga kalkulasyon para magaling ka magtrabaho. 그때만 해도 한국에서는 벌써 1980년도에는 은행 정도 다니면 그게 평생 직장이기 때문에 거의 그만두면 안 돼요. Dahil noong mga panahon na yon, mga 1980s, kung kaya mong magtrabaho sa isang bangko, pwede mo nang turiin itong panghabang buhay na trabaho, kaya masasayangan ka rin kung aalis ka mula sa trabaho na ito. 그래가지고 이제 성교학교 가서 이제 다 그 사역을 했는데 하여간 사람이 똑똑하니까 사역도 잘 했어요. Pero ganun pa man ay pumasok siya sa mission school at ganito, nagsimula na rin siya ng mission pero siguro dahil matalino siya mismong tao, naging mabuti rin ang kanyang pagmimisyon. 그래가지고 이제 선교에서 자네는 앞으로 미국 뉴욕에 가서 선교사를 해라.
Kaya nung nakita ito ng ating church, ay sinabihan siya na, kung gano'n ikaw, magsimula ka na rin maging misyonero sa New York. 그래서 이제 뉴욕으로 파송을 받았어. Kaya siya ay pinadestina sa New York. 거기서 이제 5년을 선교사로 살았는데 Doon siya ay nabuhay bilang misyonero ng 5 taon. 우리 선교에는 특징이 뭐냐면은 여차하면은 마음이 높다 싶으면 팍 끌어내려요. Ano po ba ang katangian ng ating iglesia? Pagkaunting mukhang mataas ang puso, agad tatanggalin sa pwesto. 근데 미국 뉴욕에 선교를 갔는데 미국은 한인들이 많이 있기 때문에 굳이 영어를 배울 필요가 없는 거예요. Ngayon, siya ay pumunta sa New York bilang isang misyonero. Pero sa New York po kasi madami po tayo mga Korean brethren. Kaya nakita niya na parang hindi niya man kailangan matuto ng Ingles. 필리핀 사람들도 해외에 많이 나가 있기 때문에 어딜 가나 필리핀어들이 사는 그 구역이 있어요. Dahil yung mga Pilipino rin po, di ba, ay madami rin sa kanila ay nasa iba't ibang mga bansa. Kaya kahit anong bansa ka man pumunta, makikita mo merong mga pagtitipon ng mga Pilipino, mga community. 근데 미국에도 코리아타운이 있어요. Ngayon sa Amerika rin ay meron pong tinatawag na Koreatown. 거기서 5년 동안 사역하면서 세상에 영어를 쓸 일이 없는 거예요. Ngayon dahil sa ganung lugar din siya nagmimisyon ng 5 taon, wala siyang anumang dahilan para gumamit ng Ingles. 그 5년을 살았는데도 크게 영어를 못 배웠어. Ngayon, 5 taon siyang nabuhay doon pero hindi siya natuto mag-Ingles ng mabuti. 조금 하긴 하는데 잘한다고 할 수 있는 수준이 아니더라고 보니까. Nakita na marunong siya mag-Ingles ng kaunti pero hindi sa level na masasabi mong magaling na siyang 근데 박원순 목사님은 mag-Ingles. 자네 그 가서 영어를 아직도 못 배웠어. Kaya si Pastor Oxford Park din nakita niya, ikaw nung nasa tagal mo doon, hindi ka natuto ng Ingles? 아니 5년이 지났는데 영어를 못 배웠어. 5 taon ka na nang nandoon pero hindi ka natuto ng 그 Ingles? 당시에는 이현모 목사님만 아니라 미국 뭐 뉴욕, LA, 시카고 뭐 유명한 도시들마다 우리 교회가 다 있는데 대부분 사역자들이 한국인 상대로 선교를 했지 미국인하고 이야기하면서 선교하지를 못한 거예요. Nung panahon po na iyon, meron po tayong 3 church sa Amerika, sa LA, New York, and Chicago. At ang lahat ng mga pastor na nandoon, ang ginawa nilang sentro ng mission nila ay yung mga Koreano na nandoon sa bansa. Kaya walang ni isa sa kanila na nasanay mag-Ingles. 그리고 선교에서 보니까 희한한 게 뭐냐면은 동남아 보낸 사역자들은 다 그 나라 가서 그 말을 하고 현지 말을 다 배워가지고 현지어로 설교하고 잘하는데 유독 미국에 있는 사역자들은 몇 년이 흘렀는데 영어를 못하는 거예요. Kaya ang katakatakang bagay na nakita ng mga taga-mission natin ay yung mga pastor na pinadala sa mga church sa Southeast Asia ay natuto silang mabuti kung paano mag-Ingles sa sarili nilang mga lingwahe pa at ganun napapaikot nila ng mabuti ang mga mission nila. Pero na yung mga tao na nasa mismong Amerika, hindi sila natutong mag-Ingles ng mabuti. 박수 목사님 앞에는 그게 이유가 안 돼. Ngayon, sa harap ni Pastor Oxford Park, walang anumang dahilan na sapat para 거기 mapa-defend mo 가서 yun. 벌써 몇 년인데 영어를 못해. 너는 마음이 높은 거야. Kaya sinabi ni Pastor, ilang taon ka na nasa Amerika, hindi ka pa rin marunong mag-Ingles. Ang taas ng puso mo. 그런 정신 가지고는 선교사하면 안 돼. Taglay ng ganyang diwa, hindi ka pwede maging misyonero. 그래가지고 많은 사역자들이 한국으로 불려와서 다시 연수를 받고 이제 마음을 바꿔가지고 나가가지고 지금은 또 미국에 있는 사역자들이 다 영어로 또 잘해요. Kaya nung panahon na yun, maraming mga pastor mula sa Amerika ay pinabalik ng Korea upang i-train sila ulit. At pagkatapos noon, yung mga pastor naman natin ngayon sa Amerika, mahuhusay na po sila mag-Ingles. 그래가지고 그때는 막 영어 시험도 치고 영어 말하기 대회하고 사역자 영어 말하기 대회하고 해가지고 못하면 이제 못 견디게끔 만들었지. Ang ginawa nilang sistema noon ay nagsimula na silang magturo ng Ingles sa mga misyonero, tapos gumawa pa sila ng mga iba't ibang mga program tulad ng mga English speech contest for Korean pastors para yung atmosphere, hindi pwedeng hindi ka marunong mag-Ingles. 그런데 이모 목사님도 그 말고도 뭐 다른 이유도 있었지만은 한국에 왔는데 아주 시골 교회로 이제 파송을 받았어. At si Pastor Lee Honmok naman ay sa panahon na yun ay bumalik din sa Korea at meron ding iba't ibang mga dahilan pero siya ay pinapunta sa isang maliit na church sa isang probinsya sa Korea. 세계의 수도가 뉴욕인데 세상에 거기서 사역하는 사람이 한국 시골에 짱 박혀가지고 사역을 하니까 얼마나 이 자기의 마음에 부인이 안 되고는 못 사는 거죠. Ngayon, isipin natin na mula sa
lugar na New York, kung tutuusin, na capital ng buong mundo na kinikilala ito, ay bumalik siya sa isang maliit na probinsya sa Korea na hindi man lang kilala. Kung ganoon, mula doon hanggang doon, gaano kaya kailangan niyang tanggihin ang kanyang sarili, di ba? 그러면서 이제 이 사역에서 진짜 사역이 뭐냐 하면은요. Ngayon, sa pagmimisyon, ano po ba ang tunay na pagmimisyon? 자기 부인이 사역인 거라. Ang pagtanggi sa sarili ang pagmimisyon. 신앙에서 진짜 신앙이 뭐냐 하면은 Sa espiritual na buhay, ano ba ang tunay na espiritual na buhay? 자기 부인이 신앙이다. Ang pagtanggi sa sarili ang espiritual na buhay. 따라해보세요. 자기 부인. Repeat after me. Pagtanggi sa sarili. 예, 그게 신앙이라는 거죠. Iyon po ang espiritual na buhay. 그런데 이번에 보니까 그 자기 부인이 된 부분이 다 나타나더라는 거지. Kaya nung nadating si Pastor Lee dito, ay nakita ko talagang malinaw yung mga pangyayari kung paano niya tinanggi ang kanyang sarili. 그 특징이 뭐냐 하면은 Ano ba ang katangian na nagpapakita nito? 사람이 부드러워요. Unang-una, sobrang smooth ang tao. 그래서 안녕하세요. 저는 한국에서 임원 목사입니다. 어디 가십니까? Kaya ay nasasabi na, magandang umaga po. Ako po si Pastor Lee Honmok, galing po sa Korea. Saang bansa po kayo papunta? 이게 자기 부인이 안 된 사람은 그거 못하는 거예요. Yung mga tao na hindi kayang tanggihin yung sarili nila, hindi nila masasabi yun ng ganun. 교회 생활에서 자기 부인이 안 된 사람은 지 맘대로 사는 거예요. Yung mga tao rin sa loob ng iglesia, yung mga tao na bubuhay na hindi kayang tanggihin ng sarili, nabubuhay sila ayon sa kung anong ninanais nila. 자기 부인이 된 사람의 특징이 뭐냐면은 부드러워 사람이. Ano ang katangian ng mga tao na natatanggi ang kanyang sarili? Mga taong smooth. 부드러운 사람은 인사를 잘해. Ano ibig sabihin ng smooth na tao? Yung mga taong magaling bumati. 인사를 잘하면 사람이 마음이 열려. If you greet well, you open the heart of the people. 그렇죠. Tama po ba? 내 말 틀려요? Mali po ba yung sinabi ko? 그래서 우리가 이번에 좋은 걸 배웠잖아. Kaya sa pagkakataon na ito, natuto po tayo ng mabuting bagay. 뭐 특별한 신령한 이야기를 들어서가 아니고 Hindi dahil meron tayong napakinggan na sobrang espesyal na spiritual na bagay. 그 종이 자기 삶에서 자기 부인을 배워가지고 그 자기 부인하는 삶이 신앙이 만나는 사람들에게 다 나타나지는 거예요. Pero nakita natin kung paano ang lingkod ng Diyos na ito ay sa kanyang pagtanggi sa kanyang sarili, ay nagkaroon siya ng pagmimisyon at ang ganitong pagtatanggi niya sa sarili ay napapakita ang ugali na ito sa kung paano niya tinatrato ang mga taong nakikilala niya. 참 신기한 게 공항에서 뭐 앉아가 있는데 옆에 누가 있으면 안녕하세요. 저는 한국에 있는 임원 목사입니다. 어디 가세요? Sabihin natin na yung simpleng nasa airport ka lang, naghihintay kang nakaupo, may makita kang nakatabi mo, ay makakausap mo agad na, hello po, ako po si Pastor Lee Honmok, galing po akong Korea, saan po kayo papunta? 그걸 우리 그리스도인들이 그걸 우리가 배워서 그걸 해야 된다니까. Tayo mga Kristiyano, yun po ang dapat nating matutunan at yun po ang dapat nating makasanayan. 아멘. Amen? 예, 그래가지고 어떤 분에게 이야기를 하니까 Ngayon isang beses siya ay nakipag-usap sa isang tao. 아 우리 이번에 이부인 만나러 왔는데 이부인이 이런 위치다 하고 이야기인데 그 이야기 듣던 부인이 이거 우리 언니인데요 그러더라는 거예요. Ngayon, meron pang isang pangyayari na kinausap siya at sinabi ni Pastor Lee, at sa pagbisita ko po ngayon, makipagkita po kami sa tao na ito. Tapos nung napakinggan naman siya, biglang sinabi ng tao na ito, ate ko po siya. 그 얼마나 일이 잘 되겠어 그 일이 그렇게 되면은. Kung ahead of time, ganito na merong natutugmang bagay, gaano kaya magiging mabuti ang pagdaloy ng gawain, 그 di ba? 생각해 보세요. 그 부인 데리고 왔는데 언니 이분 내가 공항에서 왔는데 언니 만나러 간다. 그래 내가 왔다 이러면 일 잘 되겠어요 안 되겠어요? Isipin niyo, ganito sila nagkakilala, tapos ganito sila magsasama, tapos pupunta nila ang tao na ito. Tapos itong kapatid mismo magsasabi, ate, alam mo ba, nasa airport ako, nakilala ko siya, sakto, makipagkita daw siya sa iyo, kaya sinama ko na siya. Gaano ba magiging mabuti ang daloy ng mga bagay, di ba? 잘 되겠지요, 그죠? Magiging mabuti po, di ba? 예, 그래가지고 그 파일이 막 얼마나 많은지 몰라요. Kaya yung ganitong mga file, kanyang data niya ay sobrang dami. 이 기억력도 좋아. At ganda rin ng kanyang alaala. 그 많은 스토리를 다 기억을 하고 있더라. Ganda rin ng kanyang memory na yung maraming mga kwento na ito ay naaalala niya. 그래 이제 딱 제가 이번에 뭔 이야기를 들었냐 하면은 Ano naman po ang napakinggan ko? 남 목사님 대부분 사역자들이
손님들이 자기 교회 오면 싫어해요. Sinabi niya sa akin, Pastor Nam, alam niyo po ba na halos lahat ng mga pastor, pag meron dumarating na bisita sa kanila, ayaw nila. 나는 근데 그 반대로 해요. Pero ako naman po, baliktad po yung ginagawa ko, sabi niya. 나는 우리 교회로 민박을 많이 와라 그래요. 많이 와라. Ako po sinasabi ko na sila ay pumunta sa church namin para mag-homestay ba? 많이 오면 돈도 많이 들고 밤비기를 하면 힘들 텐데 그 어떻게 그렇게 해요? Kasi sinabi ko sa kanya, kung marami pong pupunta sa church ninyo para makitulog man or makistay, di ba magastos sa pagkain at sa madami mga bagay, paano nyo ito nakakayanan? 그렇지 않습니다. Sabi niya, Pastor, hindi po ganun. 왜냐하면 외국인을 많이 불러들이면 Kasi kung madami kayong mga foreigner na pupunta sa inyo, 이번에 우리 교회에 여러 나라에서 이러한 외국인들이 많이 왔는데 tulad po ng nakaraan lang, marami pong mga iba't ibang mga foreigners sa iba't ibang mga bansa dumating po sa church namin. 시장님이나 또 주변에 있는 어떤 회사나 이런 데 가서 이런 분들을 위해서 후원해 주십시오 그러면 Kung pupunta kami sa aming mayor man o sa iba't ibang mga kumpanya na nasa region namin at sabihin namin sa kanila na ganitong mga tao po ay bibisita sa amin ngayon, baka gusto nyo pong mag-sponsor or sumuporta po sa amin. 시장님이 그래요 그러면 우리가 대접해 드리겠습니다. Kung ganito ang sabihin daw sa mayor, sasabihin ng mayor, ganun po ba? Kung ganun, kami po ang mag-aasikaso sa 몇 kanila. 명입니까? Ilan po ba sila? 작년에 150명이 왔다 하더라고. Last year, 150 daw nakatawang dumating sa church nila. 자, 150명을 일주일간 먹이고 재우고 하는 게 쉬워요, 어려워요? Isipin po natin, 150 na katao ay papatulugin, papakainin nyo ng isang linggo. Madali po ba ito o mahirap? 힘들어요. Mahirap po ito. 돈 많이 들어요. Magastos po ito. 그런데 외국인이 왔다 그러니까 Pero nung sinabi na mga foreigner ang dumating, 시장님은 기뻐하는 거예요. yung mayor naman ay nagalak. 우리가 좋은 시설이 있으니까 거기에 잠재워 드리겠습니다. Meron din po kami mga magagandang mga facilities. Doon po namin sila patutulugin. Pwede ba? 우리가 식사 대접하겠습니다. Kami na po ang mag-treat sa kanila sa pagkain nila. 그 사람들이 우리 시장 행사에 참여하게 해주세요. Sana po ay mapapunta nyo rin po sila sa gawain ng aming syudad mismo. 그래가지고 이제 회사를 찾아갔다 하더라고. Tapos ngayon naman, pinupuntahan daw nila yung mga private companies. 농심 라면, Halimbawa ay ang Nongshim Noodles. 우리 차리는 팔도 라면. Si Chari sa palto naman siya. 팔도 라면 저 회사가 1위라면 농심 라면은 회사가 1000이에요, 1000. Kung sabihin Size natin na itong palto ay 1 sa rating, itong palto ay 1, yung Nongshim naman ay 1,000 ang kanyang score. 1000배, 1000배 더 커요. 농심 라면 우리나라 국가 브랜드거든. Kumpara doon sa kumpanya na iyon, itong Nongshim na ito ay isang national brand na talaga na libo-libong beses na higit pang mas malaki kaysa sa brand na ito. 그 연락해가지고 우리 해외에서 150명이나 되는 사람들이 각 나라에서 왔는데 그 회사에 우리 한번 견학하겠습니다. 그러면 Ngayon, ang ginawa naman nila na, sinabi nila na, sa pagkakataon po na ito, ganitong karaming mga foreigner po ay darating sa aming lugar. At kung papayagan nyo po, gusto po sana namin magkaroon ng field tour sa kumpanya po ninyo. 예, 보내주세요. Tapos pag sila naman, sige po, papuntahin nyo po. 우리 농심 라면 선전도 되고 얼마나 좋아요. Mabuti po, ma-promote din po namin ang Nongshim Noodles at napakabuti po ito. 그래가지고 탁 가면은요. Tapos kapag ganun sila bibisita, 그 농심 라면 또 홍보부에서 나와가지고 그 사람들 다 사진 찍고 ngayon, pag nakarating sila, yung mismong promotional department, marketing department ng Nongshim, sila ay mag-welcome sa kanila, pipicturan sila. 이따 말은 박스에 농심 라면 모든 제품을 거기 다 넣어가지고 박스 하나씩 해가 선물로 주는 거야 학생들에게. Tapos sa isang box ay iba-ibang produkto ng Nongshim Noodles ay ilalagay nila, pupunuin, bibigyan ng bawat isang estudyanteng nandoon. 뭐 해외 학생들도 이따 와는 박스 하나 선물 받으니까 얼마나 좋아요. Ngayon, pati yung mga estudyante, dahil meron silang matatanggap na isang buong box na ganong karaming bagay, gano'n rin ba kabuti sa kanila ito, di ba? 그 말 들으니까 이 목사님 올해 우리 필리핀 그거 가겠습니다. 그랬어. Nung narinig ko yung ganitong kwento ni Pastor Lee, sabi ko, Pastor Lee, ngayong taon, yun ang gagawin ng Pilipinas. 그래요. 필리핀 사람 몇 명 올 건데요. Sabi niya, ganun po ba? Ilan po ba ang pupunta mula sa Pilipinas? 우리 한 100명 될 것 같은데. Sa tingin ko po mga 100 ang pupunta. 너무 많다. Masyado naman pong madami, sabi niya.
댄스 팀 오세요. 댄스 팀만. Sabi niya, yung dance team na lang. Sabi. 댄스 팀 몇 명인데? Ilan ba yung dance team? 아, 35명입니다. 35 po. 예, 35명 우리인데 보내주세요. Sige po, 35. Papuntahin nyo na lang sa amin, sabi ni Pastor Lee. 우리 댄스 팀 요번에 가면 농심라면 이따만한 선물 하나씩 받아올 거예요. Kaya yung dance team natin, sa pagbisita ninyo ngayon, makakatanggap kayo ng isang box ng Nongshim noodles. 그러니까 어려운 게 아니고 Ngayon, ang makikita natin dito na hindi mahirap ang kahirapan. 이 생각을 바꾸니까 Nang binago ang pag-iisip, 그게 어려운 게 아니고 새로운 길이 되는 거예요. hindi pala ito kahirapan, pero ito'y bagong daan. 그래서 많은 그런 감정이 있더라는 거죠. Nakita ko na ganitong uring patotoo ay marami sa kanya. 그게 실질적인 이 우리인데 교훈이 되잖아. At kung tutusin natin, ito mismo ay nagiging mabuting lesson, practical na lesson sa atin. 그래서 제가 이번에 진짜 이영모 목사님 여기 다녀간 게 참 잘 된 것 같다. Kaya talaga naisip ko po na napakabuti na bumisita si Pastor Lee Honmok sa atin ngayon. 첫째 우리 교회에서 기도하고 나면 아멘 할 줄 아는 새로운 뭐라 그래야 되지? 새로운 분위기가 됐다 이거야. Unang-unang mabuting bagay na nangyari sa pagbisita niya ay nagkaroon na ng skill ang ating mga kapatiran na marunong na mag-amen pagkatapos ng panalangin. 이렇게 주둥이가 무거웠다니까 옛날에 Dati, ganito kabigat yung mga bunganga ninyo eh. 이게 안 떨어져. Hindi nyo mahiwalay yung mga labi 요번에 ninyo. 이영모 목사님 와가 훈련을 잘 시키죠. 저는 너무 기쁘더라고. Pero sobra po ako nagalak na sa pagbisita ni Pastor Lee Honmok, talaga na-train niya po kayo ng mabuti upang mabukas niyo po ng mabuti itong mga bibig ninyo. 그때는 이행제 자매들이 전부 다 벙어리도 아니고 삐삐도 아닌데 왜 아무도 아멘을 안 하지? 저는 너무 이상했거든. Sa totoo lang ay nagtataka po talaga ako, yung mga kapatiran natin, hindi naman sila pipe, hindi marunong magsalita. Bakit kaya hindi sila marunong sumagot? 쉽게 말하자면 훈련이 안 됐던 거야. Mas madaling salita, hindi lang pala kayo na-train ng mabuti. 영어 하나 떼기 싫은 입술 하나 떼기 싫은 거야 이게. Ngayon, kaya dahil hindi na-train ng mabuti, kahit yung maliit na bibig, ayaw yung buksan. 입술을 떼가지고 아멘 한번 하면 되는데 그거 하기 싫어가 입 닫고 있는 거야. Ihiwalay nyo lang yung mga labi ninyo para sabihin na amin, pero pati yun, ayaw nyong gawin. 그런 사람들 특징이 밥 오면 또 입 제일 잘 떼. 밥이 오면은. Ang katangian ng mga tao na ganun, pag mabigat sa amin, mabilis naman magbukas ang bibig pag oras na ng pagkain. 먹는 데는 1등. Pagdating sa pagkain, number 1. 아멘 하는 데는 꼴등. Sa pag-amen, pinakahuli. 이거 이러면 안 되지. 밸런스가 되지. 먹는 데도 1등이면 아멘도 1등 해야지. Hindi dapat ganun po, di ba? Dapat balance lang. Dapat sa pagkain din, number 1. Sa pag-amen din, number 1. 예, 아멘. 아멘. 예, 그렇게 요번에 훈련시켜 주신 이 목사님께 우리 박수 한번 칩시다. Kaya palapakan po natin si Pastor Lee Honmok na ganito po tayong sinanay. 그래 사실 이은목 목사님이 사역하는 구미교회가요. 제가 거기 출신이에요. Sa totoo lang po, yung church na pinagmimisyonan ni Pastor Lee Honmok ngayon ay sa Kumi City. At ako po ay mula sa Kumi. 제가 43년 전에 거기서 구원받았어요. 43 years ago, doon po ako naligtas. 근데 제가 거기 떠나가지고 성교학교 들어간 이후부터 거기를 아직까지 한 번도 안 가봤어. Pero mula sa araw na nakatanggap po ako ng kaligtasan doon at umalis po ako para sa mission school, ni minsan hindi na po ako nakabalik doon. 나 목사님 구미교회 한번 와보셨어요? Tinanong niya sa akin, Pastor, nakabisita na po ba kayo sa Kumi 아무리 Church? 생각해도 제가 구미교회 가본 적이 없어. Kahit gaano ko isipin, parang hindi pa ako nakabalik sa Kumi Church. 우리 구미교회 잘 지어놨습니다. Sabi ni Pastor, natayo po namin ng mabuti yung Kumi Church. 꼭 이번에 나오면 한국에 나오면 구미교회 한번 오세요. Pastor, kung makabalik po kayo ng Korea, sana siguraduhin yung makarating sa Kumi 예, Church. 알겠습니다. 꼭 가겠습니다. Sabi ko, sige po, sisiguraduhin ko pong makarating sa Kumi 저 Church. 우리 이번에 한국 세계대회에 많이 갑시다. Kaya sa World Camp natin sa Korea this year, punta po tayo marami, okay po ba? 예, 우리 형제자매들도 좀 글로벌라이제이션이 돼야 돼. Ating mga kapatiran, kinakailangan din na kayo rin ay mag-globalize. 돈도 말입니다. 그럴 때 쓸 줄 알아야지. 돈 아낀다고 여러분 돈이 여러분 좋아할 줄 알아요? Matuto rin po kayo na sa ganung pagkakataon kayong gumagastos, sa tingin nyo ba pag nagtitipid kayo, mas lalo kayong iibigin ng ng pera?
돈도 사람 보는 눈이 있어요. Pera din ay merong mata na kayang tumingin sa tao. 아, 이 친구 이거 되게 구릿보다네. 얘는 내가 돈 주면 안 되겠다. 돈이 그렇게 판단한다니까. Itong tao na to, sobrang kuripot parang hindi ako pwedeng magbigay pa sa kanya. Marunong mag-judge ng ganito ang pera. 돈은 자기를 활용하는 사람을 좋아해. Ang pera ay mahilig sa taong kaya o marunong gumamit sa kanya. 아멘. Amen? 이 돈이라는 게 이게 예를 들어 돈이라면 이게 일을 하고 싶은데 Sabihin natin na ito yung pera. Itong pera na ito, gusto niyang gawin yung trabaho niya. 이거를 활용을 안 하면 이 돈이 슬프다 이거야. Pero kung itong pera ay hindi niya magawa ang trabaho niya, itong pera ay malungkot. 그래서 이 돈은 버는 자가 부자가 아니고 쓰는 자가 부자라 이 말이요. Kaya sa huli, ang pera, hindi ang siyang kumikita ng pera ang mayaman, ngunit ang siyang gumagastos ng pera ang mayaman. 돈을 잘 쓰는 사람이 부자지 돈을 잘 모으는 사람이 부자가 아니라 이 말이야. Ang taong marunong gumastos o gumamit ng pera ng mabuti ang mayaman, hindi ang mga taong marunong magtipid ng mabuti ang mayaman. 저는 이번에 파스터 챗에 대해서 엄청 고마운 마음이 들더라고. Sa pagkakataon na ito ay nagkaroon din po ako ng malaking pasasalamat kay Pastor Chet. 저는 그냥 파스터 챗 나 따라 아프리카 갑시다. Kaya sinabi ko lang kasi kay Pastor Chet, sama po kayo, pupunta po tayo ng Africa. 원래 파스터 챗이 미국 CLF에 참석하려고 생각하고 있었는데 Si Pastor Chet originally, binabalak niyang umaten sa CLF sa Amerika. 아 미국 몇 번이나 갔다 왔잖아. 이번에 나하고 같이 아프리카 한 갑시다. Kaya sinabi ko sa kanya, Pastor, ilang beses na po kayo nakadalaw na sa Amerika. Baka gusto niyo, sumama na lang kayo sa Africa. 그냥 따라만 가도 우린데는 반가운 손님인데 Sumama lang ay talagang mabuting bisita na siya sa atin. 그 말라위 갔는데 말라위가 학교를 짓고 있어요. Ngayon, nakarating po kami sa Malawi. At sa Malawi po kasi nagpapatayo po sila ng school. 건물은 교회의 건물은 크게 이미 다 지었어요. Pero yung mismong church building, matagal na pong tayo na, tapos na. 네, 마지막 날 나오는 날 이제 우리가 학교 건축하는데 한번 가서 구경하고 갑시다. 그래 갔다. Ngayon, sa huling araw namin sa Malawi, sinabihan kami na bumisita po sana tayo sandali sa church ay sa school na pinapatayo po namin ngayon. Kaya pinuntahan po namin. 자기도 학교를 하고 있잖아. Si Pastor Chet din, di ba, nagpapaikot din siya ng sarili niyang 그 school. 아프리카에서 그 학교 하는데 사실 그 건축할 수 있는 물질이 쉽게 그게 마련되는 건 아니거든. Sa totoo lang, sa Africa rin, magpapatayo ng school, tapos magpapaikot ng school, ay hindi rin po ganun kadali ang pondo para dito. 내보고 파스남 내가 이 학교에 1,000불 정도 헌금하고 싶은데 해도 되겠냐? Kaya sinabi ni Pastor Chet sa akin na, Pastor Nam, gusto ko po sana magbigay kahit $1,000 na para sa school na ito, pwede po ba? 하면 좋지요. Mabuti po kung pwede po 하고 niyo ibigay 당신이 ito. 복 받지. Siyempre, kung ibibigay niyo po ito, kayo po yung pagpapalain. 그 1,000불을 했어요. Kaya nagbigay siya ng $1,000. 저는 그때까지는 뭐 그러려니 했어요. Hanggang noon ay naisip ko, siguro ganun nga ang nangyari. 근데 이제 짐바브웨에 갔다가 Ngayon, pupunta naman kami sa Zimbabwe. 짐바브웨를 떠나면서 At nung paalis na kami mula sa Zimbabwe, 내인데 이야기하더라고. sabi niya sa akin, 파스남 짐바브웨는 내가 한 300불 정도 헌금하고 싶은데 괜찮겠냐? Pastor, sa Zimbabwe naman po gusto ko pong magbigay kahit $300. Pwede po ba ito? 괜찮다고. Sabi ko, opo, pwede po. 그리고 이제 나는 사우스 아프리카 가고 그 첸 목사는 사우스 아프리카 비자가 디나이 돼가지고 할 수 없이 르완다로 갔어. Ngayon, mula sa Zimbabwe, ako po ay napunta sa South Africa. Pero si Pastor Chet, na-deny kasi yung visa niya papunta sa South Africa. Kaya pumunta na lang siya sa Rwanda. 르완다에는 우리 한국 고봉진 목사라고 젊은 목사가 사역해요. Sa Rwanda naman po, ay meron po tayong isang batang pastor na si Pastor Kobong Jin na nagmi-mission doon. 그 갔는데 그것도 가보니까 건축하고 있거든. Nung nakarating siya doon, nakita niya, nagpapatayo rin sila ng church. 그리고 거기도 또 1,000불 헌금하고 싶다 하더라고. Kaya sinabi niya rin na gusto niya daw magbigay ng $1,000 doon. 아이고 고맙다고. Nagpasalamat ako. 그 세상에 그 첸 목사님이 총 2,300불 헌금했어. Kaya in total, $2,300 ang binigay ni Pastor Chet. 놀랍지요? Kahanga-hanga po, di ba? 그 사람이 부자란 말이야. Ganong tao ang mayaman. 돈을 많이 가지고 있네 자랑하는 사람이 부자가 아니고 Hindi mayaman ang mga tao na madaming pera na taglay at pinapagyabang ito. 그 돈을 어디다가 쓸 줄을 아는 사람. Pero yung mga taong marunong o alam kung saan ba dapat pinaggagastosan ang pera 적어도 niya. 그 돈이 쓰여지면은 주의 복음의 일에 큰 일을 하겠다. 그런 주의 복음의 일에 쓸 줄 아는 사람이
부자라는 거예요. Kahit sa pinaka-minimum, yung mga tao na marunong isipin na kung ibigay ko ito, makakatulong ito para sa gawa ng Ebanghelyo, para sa gawa ng Diyos, at kayang magbigay, yun ang mga tao na tunay na marunong gumamit ng pera. 되게 고맙더라고. Sobra po ako talagang nagpasalamat 우리 sa 교회 kanya. 여기 우리 교회 행사 있을 때마다 Kaya tuwing nagkakaroon po tayo ng gawain dito sa church natin, 쌀도 사서 보내주고 siya ay nagpapadala ng bigas. 우리 세계대회 하면은 또 헌금 많이 해요. Tapos pag nagkakaroon tayo ng World Cup, madami rin po siyang naibibigay na pera. 그래서 참 신기한 사람이다 이분은. Kaya habang nakikita ko siya, ay napaisip ako na kahangahangang tao ito. 만약에 자기가 돈을 써서 주머니 돈이 나가버리면 자기 주머니가 마른다고 믿으면 돈 쓰기 싫어요. Kung isipin natin na itong tao na ito ay mapapaisip siya na kapag gagastusin ko ang pera na ito na ganito, matutuyo ang aking bulsa, mawawalan ng laman, kung ganun ayaw ko gumastos ng pera, pwede siyang mag-isip ng ganito. 그런데 돈을 썼는데 주머니가 마르지 않고 계속 채워지는 걸 보면은 돈 쓰는 게 더 재밌다는 거예요. Pero sa oras na makita niya na sa oras na gastusin niya o ilabas niya ang mga pera mula sa kanyang bulsa ay akala niyang matutuyo, ay sa pamagitan pala na yun ay patuloy-tuloy na napupuno ito, doon siya nakakaramdam ng saya sa pagbigay ng ganitong pera. 아멘. Amen? 이거를 여러분들이 배워야 됩니다. Ito po ay dapat ninyong 그래가지고 matutunan. 이번에도 또 쌀을 사줬다대 우리 교회에. Kaya narinig ko, nabalitaan ko na lang ulit na nagbigay na naman siya ng bigas para sa atin. 난 아직 보지는 못했습니다만 들었어요. Hindi ko pa man po nakita pa, pero narinig ko po yung balita. 감사하지요. Nakakapagpasalamat po, di ba? 감사만 하지 말고 그 마음을 받아들여서 여러분도 그렇게 살으라는 거예요. Huwag lang kayong magpasalamat. Matuto rin kayong matutunan ng ganong klaseng puso at mabuhay na taglay ang ganong klaseng puso. 또 올해 이번에 이현모 목사님 우리에게 사도행전 20장 35절 주는 자가 받는 자보다 복이 있다. 그 이야기 예를 들어 설명해 줬잖아. At di ba po si Pastor Lihon Mukdin sa pamagitan ng kanyang mensahe, sa pamagitan ng Proverbs, ay binigay niya na it is more blessed to give than to receive. Di ba? Binigay niya itong halimbawa. 그 락펠러가 암이 걸렸는데 죽었으면 40몇 살에 죽는 건데 그때부터 이 사람이 내가 이렇게 많이 모아놓은 재산 이거 죽고 나면 뭔 소용 있나. 아이고 내가 그럴 필요 없구나. 그때부터 교회 막 짓고 막 큰 일을 많이 했다는 것. Kaya binigay niyang halimbawa si Rockefeller na siya ng edad na 40 years old, nabalitaan niya na siya ay merong cancer. Kaya naisip niya na sa ganitong edad kung mamamatay man ako, wala man ako magagamit sa kayamanan na ito. Mula doon, natuklasan niya na mas mabuti mabigay niya itong pera na ito. Nagsimula siyang magtayo ng mga church, magbigay sa mga taong nangangailangan. At ganun, mas lalo pang sumagana ang kanyang buhay at tumagal. 그래 돈을 쓰니까 기쁨이 오니까 기쁨이 암을 먹어버린 거예요. At ngayon, sa pagbibigay niya ng pera, ay dumarating din sa kanya ang ligaya. Itong ligaya na ito ang nagwawagi laban sa cancer sa loob ng kanyang 암이 katawan. 나와버린 거예요. At sa huli, gumaling ang kanyang cancer mula sa kanyang cancer. 그렇게 해서 90몇 살까지 살았다는 거예요. At ganoon siya, ay tumanda hanggang 90 plus years old. 야 말씀이 맞구나. Tama pala ang salita. 아멘. Amen? 아니 돈을 내가 막 몇십억을 모았어. Sabihin natin, milyon-milyon ang naipon kong pera. 아까워가지고 쓰지도 못하고 Nanghihinayang ako, hindi ko magastos. 앓고 앓다가 암이 왔어. Tapos tinitipid ko na tinitipid, tapos bigla ako nagka-cancer. 암이 안 나고 죽어버렸어. Sabihin natin, hindi ako gumaling, tapos namatay na lang ako. 그 돈은 뭡니까 그러면? Anong saysay na ng pera na to? 밑에 아무 생각 없는 후손들에게 넘어가면요 악한 일에 쓰일 수밖에 없단 말이에요. Kung mapupunta na lang ito sa mga walang isip na mga sa kadugo ninyo, ay magagamit na lang ito sa mga hindi mabubuting paraan. 아 내가 살았을 때 하나님의 일을 위해 써야겠다. Habang buhay pa ako, dapat gamitin ko ito para sa gawa ng Diyos. 그래가지고 막 교회를 수천 개를 지었다는 거예요. Tapos ganun, nagpatayo ng libo-libong mga church. 그러니까 기쁨이 일어나니까 Tapos ganito, dahil ligaya ang dumarating sa 암이 kanya, 다 나와버렸다. buong cancer niya ay gumaling. 야, 암 낫는 길이 그런 길이 있더라는 거예요. Doon ko nakita na ganun din pala ang paraan upang gumaling sa cancer. 신앙이 우리에게 생명을 주고 길을 열어주고 삶을 연장시켜 준다. Sa huli, itong espiritual na buhay na ito ang nagbibigay sa atin ng ligaya. Ito ang nagpapagaling sa atin, ng pagpalusog sa atin at nagbibigay sa atin ng mabuting buhay. 오늘 저는 이 마가복음 12장 읽었는데요. Sa umaga na ito, binasa ko po ang Mark chapter 12. 예수님이 어떤 비유를 들어가 이야기했는데 Si Jesus, nagbigay po siya ng isang kwento. 이 비유는 좀 우리가 읽어보면서도 이렇게 되겠나 싶을 정도로 좀 과장된 듯한 느낌을 주는 비유라는 거예요.
At itong binigay niyang kwento na ito ay yung tipong kwento na mapapaisip ka na parang masyado namang overreacting itong kwento na ito. Masyadong extreme ang kwento na ito. 이 사람은 아주 능력 있는 사람인데 Ngayon sa kwento na ito, merong isang tao na malaki ang kanyang kakayanan. 그 큰 포도원이 있는데 At doon, meron siyang malaking ubasan. 그 포도원을 다 이제 밭꽃을 다 쳤어요. Ngayon, itong buong ubasan ay binakuran niya na yung buong lupa. 거기다가 또 포도즙을 짜는 그 기계를 다 군데군데 설치해 놓고 At sa ubasan, naglagay siya ng mga pigaan sa iba't ibang lugar. 그 사람들을 이제 불러가지고 Nagsimula siyang magtawag ng tao. 내가 어디 가야 되는데 Sinabi niya na kailangan kong umalis. 몇 년 동안 못 돌아올 것 같아. Sa tingin ko mga ilang taon na akong mawawala. 자네들이 이걸 잘 관리해가지고 Kaya nawa kayo ay mag-manage ng mabuti dito. 너거 다 먹고 살고 자식들도 공부시키고 너 쓸 거 다 쓰고 At sa pagmamanage ng ubasan na ito, gamitin nyo na ang kinikita nyo dito para sa sarili nyo ng pamumuhay, para pagpapalaki ng anak ninyo, pag-aaral sa kanila, pagmumuhay ninyo mismo. 거기서 번 소득이 있으면 그 얼마를 세를 조금만 내면 된다. At sa lahat ng kinikita ninyo sa pamagitan ng ubasan na ito, ilang porsyento lang ay itabi ninyo bilang buwis sa akin. 뭐 할 수 있겠어? 부담돼? Nabibigatan ba kayo dito? 아니요, 좋습니다. Hindi po, napakabuti po nito. 다 우리가 쓰고 Gamitin na namin ang lahat ng ito. 그만큼만 드리면 된다는데 얼마나 쉬워요. Ang gagawin lang namin ay magbigay lang ng ganitong kaunti para sa inyo. Gaano po ba ito kabuti para sa 그렇게 amin? 하겠습니다. Sige po, gagawin po namin ito. 그래, 그렇게만 하면 돼. Sige, yun lang ang gagawin ninyo. 그래 주인이 이제 기쁜 마음으로 그 포도원을 떠나서 타공으로 갔다 이거. Kaya itong may-ari din, amo, ay merong maligayang puso na umalis na doon at ibinili niya ang kanyang ubasan. 그래 주인이 이제 몇 개월 계산을 해보니까 지금은 포도가 주렁주렁 열렸겠다. Ngayon, yung amo, habang nasa ibang lugar, ay nakalculate niya siguro sa ganitong panahon ay napakarami na ng bunga ng mga ubas. 이제 거기서 즙을 막 짜가지고 포도주가 막 생산되겠다. At mula sa mga ubas na yun, pipigay na nila ito at makaka-produce sila ng maraming wine. 저 프랑스나 스페인 이런 데 가면 저 엄청난 포도원이 있어요. Kung makarating po kayo sa France o kaya sa Spain, makikita ninyo yung mga malalawak na mga 근데 ubasan. 가면 막 굴을 파놓고 포도를 막 재놔요. Tapos makikita ninyo, meron pa silang mga cave upang doon nila i-ferment itong mga ubas na ito. 그 중동 일대가 다 그런 식으로 포도를 재배를 많이 한다고. Kaya yung ganong Central Europe ay ganito, mabuti silang nag-produce ng ubas. 대부분 유명한 포도주가 다 남부 유럽 이쪽에서 다 나오잖아. Tapos yung mga famous naman na mga wine ay nagbumula naman sa Southern Europe. 그래 주인이 지금쯤 이 사람들이 엄청 기쁨으로 수확을 하고 있겠구나. Ngayon, itong amo ay napaisip siya na siguro sa ganitong panahon, nakakapag-harvest na sila ng ubas. 그 사람들이 나에 대해서 고마워할 거야. Siguradong nagpapasalamat din sila sa akin. 그렇게 많은 수확을 하니까 얼마나 고맙겠어. Kasi yung ganun karaming bunga ay sa kanila, gaano ba sila magpapasalamat sa 가서 akin? 새 조금만 내라 하면은 다 기쁨으로 줄 거야. Kaya sigurado ako na kung mayroon akong ipapadalang tao doon upang hingin ng kaunting porsyento, ay sa puso nagpapasalamat masaya ay magbibigay sila. 그게 이제 주인이 생각하는 일이 이렇게 되겠다고 예상한 주인의 예상이었단 말이에요. Kaya ito ang naging expectation ng amo na ito sa pangyayari na ninanais niya. 그런데 막상 이제 종들을 보내가지고 세금 조금을 주시면 좋겠습니다 하니까 Pero ngayon, nang pinadala niya na nga mismo ang kanyang mga tauhan at sinabi ng mga tauhan na ito sa mga nagsasaka doon sa ubasan na gusto po namin matanggap sana ang ilang porsyento para sa amo, 여기 이제 보면은 3절에 보면은 makita natin sa verse 3, 저희가 종을 잡아 심히 때리고 그저 보내었더라. at hinawakan nila siya at inhampas siya at siya'y pinauwing walang dala. 이거 뭐야? Ano to? 아니 내가 보낸 종인 줄 알면서 단 한 번도 돌려보내지 않고 도리어 종을 때리고 빈손으로 보냈네. Alam nilang sigurado na itong alipin na ito ay ako ang nagpadala at siya ay hindi man lang pinigyan ng kung anong nararapat niyang tanggapin pero siya'y hinampas pa at pinauwing walang dala.
분명히 내 이름을 댔을 텐데 Sigurado naman na itong alipin ay binanggit niya ang pangalan ko. 그런데 왜 이렇게 됐지? Pero bakit ganito ang nangyari? 아, 그들이 아마 좀 오해가 있었나 보다. Baka nagkaroon ng misunderstanding sa kanila. 그래서 다시 내가 보내면 아마 이번에는 안 그럴 거야. Kung ganun, siguro kung magpapadala ako ulit ng alipin ko, hindi na mangyayari ulit. 자, 4절 봅시다. Tingnan natin verse 4. 다시 다른 종을 보내니 그의 머리에 상처를 내고 능욕하였거늘. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo at dinuwahagi. 이거 뭐예요? Ano ito? 아니 다시 자기 이름으로 종을 보냈는데 Nagpadala ulit sa pangalan niya ng isa pang alipin. 아니 세상에 아까보다 더 큰 상처를 내가지고 다시 능욕하고 돌려보낸 거예요. Pero ngayon naman, kaysa sa unang pinadala ay mas matinding pinahamak, mas lalong pinahiya at pinabalik. 이거 뭐지? Ano to? 이거 도대체 어떤 이유에서 이렇게 된 거야? Sa anong pagdadahilan nila ginawa itong 내가 보낸 종들이 너무 마야방하게 이야기해서 이 사람들이 화가 났나? yung mga alipin ba na pinadala ko ay ang asal nila ay masyadong mayabang kaya nagalit sila at ginawa nila ito? 그렇지 않을 것 같은데 Sa tingin ko naman hindi ganoon. 내가 알기로 내가 보낸 이 종들은 다 겸손하고 마음이 내 마음을 받아가지고 사는 사람들인데 그럴 리가 없는데 Dahil nalalaman ko naman na yung mga alipin na pinapadala ko sa kanila ay mga taong mapagkumbaba at nandoon ang asal sa pagpapakumbaba. Kaya hindi naman ito dahilan upang gawin nila ito. 여러분들 올해 우리가 1월 달에 2월 달, 3월 달, 지금 4월 달인데 달달이 종들이 왔죠, 그죠? Diba mula sa January, February, March at ngayon nasa April na po tayo. Sa bawat buwan, meron pong mga lingkod na dumating. Tama po ba? 여러분들이 그 성경에서 보낸 종들의 이야기를 듣고 말씀을 들으면서 뭘 느꼈어요? Habang pinapakinggan po natin yung mga patutuo, kwento tungkol sa kanilang pagmimisyon sa kanilang mga iglesia, kumusta po ang puso ninyo? 그 사람들이 교만했습니까? Napansin niyo po ba na sila ay mga mayayabang? 그 사람들이 진짜 여러분들을 학대했습니까? Yung mga dumating ba na lingkod ay nagpahamak sa inyo? 반대로 성경에 역사하는 하나님의 이야기를 들고 와서 우리에게 전해주고 우리 마음에 박옥수 목사님의 마음을 전해주고 믿음의 말씀을 전해주고 그랬잖아요. Hindi, kundi ang ginawa nila, dinala nila dito ang puso ng ating iglesia, ito'y binahagi sa atin, binahagi din nila sa atin kung ano ba ang puso ni Pastor Oksu Park, at ganitong mga mabubuting bagay po ang binigay sa atin. 1월 달에도 벌써 이충환 목사, 김광석 목사, 그다음에 또 김성경 목사 해가지고 3명이나 왔죠. Noong January, mula kay Pastor Lee Chung-hak, mula kay Pastor Kim Kwang-sok, hanggang kay Pastor Kim Song-gyong, maraming mga mahalagang lingkod ang dumating. 조성호 목사님 그다음에 2월 달에 왔고 그다음에 또 3월 달에 왔고 Si Pastor Cho Song-hwa naman, February, March, dumating. 이은모 목사님 4월 달에 왔는데 Si Pastor Lee Hon-mok naman ay bumisita ng buwan ng Abril. 그 사람들이 우리를 화나게 할 만큼 교만했거나 마야방했거나 우리를 무시했거나 학대했거나 그랬습니까? Sila ba na dumating ay merong asal na nakakapaggalit sa atin, na nakakaisip tayo na napakayabang nilang mga tao? Ganun ba ang naramdaman natin sa kanila? 그렇지 않았죠. Hindi po, di ba? 좋은 말씀을 전해주고 우리를 이렇게 세워주려고 하고 믿음을 넣어주려고 하고 뭔가를 가르치려고 좋은 마음으로 다 그렇게 왔다 갔단 말이야. Lahat sila dito dumating upang magbigay ng mga mabubuting salita, upang tayo ay patayuin, upang tayo ay mabigyan ng pananampalataya. Mabuti pong oras ito. 그러면 아이고 너무 고마웠습니다. 이번에 이런 말씀 듣고 행복했습니다. 이래 돼야 되는 게 맞잖아. Kung gano'n ang nakikita natin, natural lang na ang sasabihin natin na maraming salamat po, ay naging sobrang maligaya po kami, salamat po sa pagbisita ninyo. 그게 자연스러운 거예요. Yun po yung natural. 근데 여기 나타나는 이 비유는 Pero itong kwento na pinapakita dito, 그렇게 안 되고 있는 거예요. hindi gano'n ang nangyayari. 반대 현상이 일어나는 거예요. Kabaliktaran ang nangyayari. 종들이 오면 올수록 이 포도원에 일하는 사람들이 더 강팍해지고 더 사나워지고 더 폭력적이 되는 거예요.
Kung gaano kadalas nagpapadala ng mga alipin, ganun din tumitindi ang kanilang pagpapahamak, mas lalong nagiging bayolente, mas lalo silang nagiging galit. 우리가 생각할 때 이 내용은 좀 뭔가 현실적이지 않은 비유가 아닌가? Kaya mapapaisip tayo na itong kwento na binigay ay hindi kaya, parang hindi naman realistic. 그건 아닌 것 같은데 Parang hindi naman pwedeng mangyari yung 우리 ganito. 마음에는 그런 마음이 드는 거예요. Ganun yung puso na dumarating sa atin. 자, 5절에도 보면은 Kung titignan natin sa verse 5, 또 다른 종을 보내니 저희가 그를 죽이고 그의 많은 종들도 혹은 때리고 죽인지라. at nagsugo siya ng iba at ito'y kanilang pinatay. At ang iba pang marami na hinampas ang iba at ang iba'y pinatay. 이거 말이 좀 이상하지 않습니까? Di po ba kakaiba yung nakasulat dito? 그렇죠? Tama po ba? 근데 왜 주님은 이런 이야기를 하겠냐는. Pero bakit ba ang Diyos ay nagbibigay ng ganitong kwento? 우리가 볼 때는 이해 안 가게 기록됐지만 Sa paningin natin, ito ay isang record na hindi natin maintindihan. 주님은 사람의 마음을 아시는 분이라. Pero ang Diyos ay siyang nakakakilala sa puso ng tao. 사람의 마음이 어떻게 굴러가는지를 아는 거예요. Ang Diyos, alam niya kung paano ba umiikot ang puso ng tao. 마음에 은혜가 채워지지 않은 사람은 Mga tao na hindi napupuno ng pagpapala o biyaya sa puso nila, 마음에 자신이 보여지고 회개가 되어지지 않은 사람은 yung mga tao naman na may puso na hindi nakakakita sa kanilang sarili at hindi nakakapanumbalik mula sa kanilang sarili, 예수님이 보낸 종들이 오는 게 자꾸 부담이 되고 반갑지 않고 가기 싫어지고 왜 내 생활을 피곤하게 만들어 왜 나를 자꾸 간섭해 이런 마음이 흘러가게 된다는 거예요. ay magkakaroon ng puso na dumadaloy patungo sa direksyon na nag-iisip na bakit ba nagpapadala ng mga lingkod? Bakit ba dinistorbo ang pamumuhay ko? Bakit ba ganito ako pinapahirapan? Ganito ang dumarating sa puso nila sa oras na pinapadala ang mga alipin sa kanila. 포도원은 교회인데 Ang ubasan ay iglesia. 교회 안에 Sa loob ng iglesia na ito, 두 종류의 마음이 있다는 거예요. meron pong dalawang uri ng puso. 종들이 오는 게 반갑고 행복하고 즐거운 사람이 있고 Merong mga tao na nagagalak, masaya sa pagdating ng mga alipin. 뭐 이리 자주 와? Bakit ganito kadalas dumarating? 아이고 가기도 싫구만은 Ayoko man lang pumunta eh. 내 일이 바쁜데 Busy naman ako sa sarili kong ginagawa. 왜 자꾸 와가지고 오기 싫은데 오게 만들어? Bakit kasi papunta sila ng ganito kadalas na pinapapunta pa kami dahil sa kanila? 마음이 이래 굴러가는 사람이 있다는 거예요. At meron din ganito, dumadaloy ang puso. 뭐 다 그 말인데야나. 뭐 다른 뭐 이야기 있어? Mga sinasabi nyo naman, yun din yun eh. Mayroon bang pagkakaiba? 뭐 말씀은 다 똑같잖아. Mga mensahe nyo naman, pare-parehas lang din. 뭐 맨날 죄 없다 하고. Sasabihin nyo lang din naman, wala nang 아 그런 kasalanan. 이야기 지겨워. Nagsasawa na rin ako. 언제까지 이런 이야기 듣고 살아야 돼? Hanggang kailan ako kailangan mabuhay na nakikinig sa ganitong salita? 나 내 마음대로 좀 살고 싶어. Gusto ko rin mabuhay sa sarili kong puso. 왜 나의 생활을 가로막아? Bakit nyo ba pinipigilan yung sarili kong buhay? 왜 나의 시간을 뺏어가? Bakit nyo ba inaagaw sa akin yung oras ko? 난 내 할 일이 더 좋아. Mas gusto kong gawin yung gusto kong gawin. 난 내 할 일 하고 싶고 내 개인적인 욕망을 이루고 싶어. Gusto kong gawin yung gusto kong gawin, gusto kong punuin yung sarili kong mga pagnanasa. 이 마음이 있기 때문에 오기 싫어하는 거예요. Dahil merong ganitong puso, ayaw pumunta. 교회가 여러분들에게 오기 싫은 마음이 되는 마음이 됐다면은 벌써 여러분들은 여기 나타나는 이 종들이 됐다는 거예요. Kung ang puso ninyo, taglay ninyo ang puso na ayaw nang pumunta sa iglesia dahil sa ganitong mga dahilan, kayo ay parehas sa mga alipin na nakikita natin dito sa ubasan. 임 목사님 뭐라 하냐면은 Ano bang sinabi ni Pastor Leon Mok? 1977년에 예수님을 믿었다는. Noong 1977, siya daw ay nanampalataya kay Jesus. 그 목사님은 나보다 나이가 좀 작아요. Si Pastor Leon Mok, mas bata siya sa akin ng kaunti. 내가 구원받을 때가 83년인데 Ako po ay naligtas noong 1983, 77년이면 벌써 몇 년 차이에요. pero siya ay 1977 naligtas, kaya ilang taon na po ang agwat namin. 6년 차이가 나지요. 6 years na ang agwat namin. 거기다가 6년 정도 나이 차이가 나니까 Dahil 6 years din ang edad na mas bata siya sa akin, 내가 25살에 구원을 받았으니까 ako ay naligtas nung 25 years old ako. 거기서 12살 빼면은
At kung tatanggalin ko ang 12 years doon, 25살 빼기 12살하면 몇 살이에요? 25 minus 12, ilan na lang yun? 13살이죠. 13, di ba? 그때 구원을 받았는데 13 siya ay naligtas. 죄인도 안 됐는데 죄가 없어져 버렸다 이거예요. Hindi man lang siya naging makasalanan, nawala na yung kasalanan niya. 그 교회 생활을 하긴 했는데 Nabuhay nga siya sa buhay iglesia, 죄인이 안 됐는데 죄가 없어져 버리니까 hindi siya naging makasalanan pero nawala yung kasalanan niya. 자기 부인이 안 됐더라는 거예요. Kaya hindi dumating ang pagtanggi sa sarili niya. 자기 부인이 뭔지를 몰랐다는 거예요. Hindi niya nalalaman kung ano ang pagtanggi sa sarili niya. 그래서 하나님이 어떻게 자기를 인도하셨느냐 하면은 Kaya paano ba ginabayan ng Diyos siya? 아무런 이유도 없는데 뉴욕에서 한국 시골 교회로 보내버리더라는 거예요. Walang anumang dahilan mula sa New York, pinadala siya sa maliit na church sa 근데 probinsya. 뉴욕에서 잘 나갔는데 Magbuti ang kanyang kinalagayan sa New York. 갑자기 이연목 저 한국 공주교회 조그마한 시골 교회로 가라. Biglang sinabi, Pastor Lee Honmok, pumunta ka na sa Gongju Church sa Korea. 그거 가가지고 앉아 있으니까 Doon, nung pumunta doon at nakaupo siya, 내가 뭘 잘못했지? papaisip siya, ano ba ang pagkakamali 내가 ko? 뭘 잘못했지? Ano ba ang pagkakamali ko? 몇 년 동안 그 생각밖에 안 올라오더라는 거예요. Ilang taon daw na lumipas na ganun lang ang iniisip niya. 그때 자기 마음을 보니까 Pero nung tinignan niya ang puso niya, 종들을 죽이고 종들의 머리를 상하게 하고 종들을 들고 패는 그 이 농부의 마음이 딱 떠오르더라는 거예요. bigla umangat sa kanyang isip ang mga alipin na ito na nagpahamak sa mga alipin ng amo, nagpahampas sa kanila, nagpatay sa kanila. Nakita niya, siya mismo ang tao 이 na 말 ito. 이해됩니까? Naintindihan niyo po ba ito? 죄도 모르는데 죄가 없어져 버린 거야. Hindi niya man lang nakilala yung kasalanan niya, bigla nawala ang kasalanan niya. 복음이 먼저 들어와 버리니까 죄가 깨달아지기 전에 복음이 들어와 버리니까 Dahil unang dumating sa kanya ang kaligtasan na bago man niya matuklasan ang kanyang kasalanan, 죄 없다는 말은 할 수 있지만 죄가 뭔지를 모르는 상태에서는 자기가 보여질 수가 없는 거예요. para sa kanya na hindi man lang nakikilala ang kanyang kasalanan dahil nawala na ang kanyang kasalanan, hindi niya makilala ang kanyang sarili. 우리 링컨 아이들이 아마 그럴 거예요. Siguro ganun din yung mga Lincoln School students natin dito. 아직까지 책 읽지도 않은 놈들에게 복음이 전해가가지고 Yung mga tao na hindi man lang marunong magbasa ng libro ay pumasok agad ang ebanghelyo sa inyo. 죄 없다는 말은 하지만은 Kaya niyong sabihin na wala na kayong kasalanan. 자기 속에 있는 죄가 얼마나 악한 건지를 본 적이 없단 말이에요. Pero ni minsan hindi niyo pa nakita kung gaano ba kasama ang kasalanan na nasa loob ninyo. 그런데 공주로 탁 발령을 해가지고 거기 있어라 하니까 Ngayon si Pastor Lee biglang pinadala sa Gongju Church at doon siya 시골교회 pinamisyon. 앉아가지고 Siya ay nakaupo sa isang church sa probinsya. 내가 뭘 잘못했지? Ano ba ang pagkakamali ko? 그 바옥스 목사님이 미워지고 막 그러더라는 거야. Dumating daw sa punto na nagkakaroon na rin siya ng puot patungo kay Pastor Oksu Park. 그때 어떤 마음이 일어나냐 하면 Sa ganung punto, ano bang dumating sa puso? 요 종들의 마음이 일어나는 거예요. Umubong sa kanya ang puso tulad ng mga tao sa ubasan na ito. 주인이 보낸 종들을 들고 때리고 Yung mga alipin na pinapadala ng amo ay hinahampas, 주인이 binubugbog, 보낸 종들의 머리를 상처를 내고 sinusugatan ang kanilang mga ulo, 세 번째 온 종은 때려 죽여버리고 at yung pangatlong alipin naman na dumating ay pinatay. 그러는 마음이 일어나더라는 거예요. Ganun daw ang pusong umusbong sa kanya. 네, 이 말이 이해됩니까? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? 자매들 이야기돼요. Mga sister, naiintindihan niyo po ba? 이게 그냥 과장된 이야기가 아니라는 거예요. Hindi po ito mga overreacting na mga kwento. 이게 우리 마음에 흘러가는 악한 우리의 모습이다. Ito po mismo ang masamang pusong dumadaloy sa atin. 그 마음이 우리에게 있어요. Nasa atin po ang puso na ito. 알겠어요? Naiintindihan niyo po ba? 착한 척 하지 말아요. Huwag kayo magkunwaring mabuti kayo. 우리가 악한 사람이에요. Tayo'y mga masasamang tao. 악이 뱅뱅뱅뱅 돌면서 무슨 악이든지 나타날 수 있는 사람이다. Itong kasamaan ay patuloy-tuloy dumadaloy, umiikot sa loob natin na hindi natin malalaman kung kailan ito lalabas. 은혜를 잊고 사는 종이 살인자가 되는 게 말이 됩니까? Isipin ninyo, yung mga tao na nakatanggap ng biyaya mismo ay dumating sa punto na sila'y naging mamamatay tao. 그런데 예수님은 그런 일이 일어난다고 이야기하고 있어요. Pero si Jesus mismo ang nagsasabi na nangyayari ito. 예수님의 비유는
과장된 이야기가 아니에요. Yung ganitong kwento na binigay ni Jesus ay hindi isang pinalaking kwento lang. 실제로 그렇게 될 수밖에 없는 게 우리의 모습이다. 그걸 말해주는 거예요. Ngunit pinapakita, sinasabi ni Jesus sa atin mismo na ito ay nangyayari 그래서 din sa 내가 atin. 나를 제대로 알게 되면은 Kung talagang makikilala natin na mabuti ang sarili natin, 주인님 맞습니다. tama po, amo. 내가 주인의 종을 싫어하는 사람이고요. Ako po ay isang taong may ayaw sa mga lingkod, alipin ninyo. 주인의 종을 때리고요. Ako ay isang taong hahampas sa mga alipin ng amo. 머리에 상처를 팍 내고 Ako ang taong maghahampas sa ulo ng alipin ng amo. 왜 자꾸 보내? Bakit ba nagpapadala pa? 귀찮아 죽겠네. Nakakatamad. 죽여버린. Papatayin pa. 자, 그런 사람에게는 아들을 보낸다고 아이고 아들이 왔네. 이번에는 마음 바꾸고 환영해야지. 그러겠어요? Sa taong ganun ang puso, kung ipapadala pa ang anak, sa tingin nyo ba magbabago ang puso nila? Sasabihin nila na, anak na yung darating, tanggapin na natin. Ganun ba ang mangyayari? 아들이 와도 똑같다는. Dumating man ang anak, 자, parehas lang. 6절을 봅시다. Tingnan po natin sa verse 6. 6절에 보면 오히려 한 사람이 있으니 그의 사랑 아들이라 최고로 이를 보내면 내 아들은 공경하리라. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki. Ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. 자, 주인의 마음에서는 아들을 보내면 설마 안 그러겠지. Sa puso ng amo, siguro naman kung anak ko yung ipapadala ko, hindi nila ito gagawin. 그런데 이 종들의 마음에는 Pero sa puso ng mga tao na ito, 7절에 sa verse 7, 다 같이 읽어봅시다. basahin natin sabay-sabay. 시작. Ready, go. Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangangagsag-usapan. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, atin siyang patayin at magiging atin ang mana. 자, 이 아들을 보낸다니까 도리에 지금 어떤 생각을 하고 있습니까? Nang sinabi na ipapadala ang anak, ngayon ano ang iniisip nila? 뭐 아들을 보낸다고 Ano? Anak yung ipapadala? 아들을 보내서 우리를 어떻게 해보겠다는 거야? Ipapadala yung anak, tapos ano? May gagawin ba siya sa amin? 그 우리가 가만히 있을 줄 알아? Sa tingin niya ba hindi kami lalaban? 그래서 아들을 죽이더라는 거야. Kaya pinatay nila yung anak. 8절에 이에 잡아 죽여 포도원 밖에 던졌다. Verse 8, at siya'y kanilang hinawakan at siya'y pinatay at itinaboy sa labas ng ubasan. 이 이야기가 우리에게 아무 상관도 없다면 이 이야기를 왜 기록했겠어? Kung ang kwento na ito ay walang anumang kinalaman sa atin, bakit pa ito isusulat sa Biblia? 성경이 뭐 종이가 남아 돌아갑니까? Sa Biblia ba ay masagana ang papel, hindi kailangan magtipid? Ganun ba yun? 실질적으로 뭐 일어날 일도 아닌 걸 왜 기록했겠냐? Kung hindi naman pala mangyayari ito, bakit pa isusulat sa Biblia? 이걸 기록한 것은 Ang dahilan kung bakit ito isinulat, 인간은 이런 일을 하고도 남는 인간이 인간이라 이 말이에요. dahil ang tao, gawin man ito ay mas matindi pa ang kayang gawin. 아멘. Amen? 그 실제로 예수님 오니까 이스라엘에서 예수님이 환영했어요, 죽였어요. Kaya nung tututunay nga na dumating si Jesus sa Israel, ay winelcome ba si Jesus o pinatay si Jesus? 죽였잖아요. 예수님을 죽였다니까. Si Jesus mismo pinatay 이 nila. 포도원이 그 당시에는 예수님 비유 때는 이스라엘을 이야기했다. Itong ubasan na ito, nung panahon na kinento ito ni Jesus, ay nagpapatukoy sa Israel. 오늘 우리에게는 교회를 의미하는 의미도 돼요. At sa panahon naman natin ngayon, ito ang tumutukoy po sa iglesia. 교회 안에 흐르는 마음도 똑같다는 거예요. Ang pusong dumadaloy din sa loob ng iglesia, parehas lang. 신앙은 내가 부인되지 않으면 신앙이 될 수가 없어요. Ang espiritual na buhay, hanggang sa hindi nyo tinatanggi yung sarili ninyo, hindi kayo magkakaroon ng espiritual na buhay. 아무리 복음을 전해도 구원받아가 교회 생활하는 숫자는 늘 비슷비슷해. Kahit gaano man mangaral ng ebanghelyo, yung mga tao nakakatanggap ng kaligtasan, yung mga tao nananatili, parehas lang ang bilang. 10년 전에도 이 숫자 20년, 20년 벌써 지금 수많은 세월이 흘러도 매일 비슷해. 10 years ago man, ganito yung bilang. 20 years ago man, parehas lang ang bilang, parehas lang 그 nananatili. 마음을 품은 자들이 대적하고 돌아서는 거예요. Dahil yung mga tao na natataglay ang ganitong klaseng puso ay lumalaban at tumatalikod sa iglesia. 그래서 결국은 주인이 어떤 결론을 내리느냐? Sa huli, ano ba ang konklusyon na binaba ng amo? 9절에 Verse 9. 이거 다 같이 읽어봅시다. Ito rin po ay basahin nating sabay-sabay. 자, 시작. Ready, go. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan?
Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka at ibibigay ang ubasan sa mga iba. 예, 이 포도원은요. Itong ubasan 그 종들의 것이 아닙니다. ay hindi pagmamayari ng mga alipin. 그 농부들이 착각하는 게 뭐냐 하면은 Ano ba ang misconception ng mga magsasaka na ito? 이게 자기 거라 생각하는 거야. Iniisip nila na sa kanila iyon. 이 세상은 우리 인간의 것이 아니에요. Itong mundo ay hindi pagmamayari ng tao. 이 세상은 하나님 것이고. Itong mundo ay pagmamayari ng Diyos. 그런데 줄 거라고 생각하고 살아가고 있잖아. Pero nabubuhay tayo na akala natin ay pwede nating angkinin ito. 그 예수님을 무시하잖아. Kaya minamaliit si Jesus. 예수님을 십자가에 못 박아 죽이고. Kaya pinako si Jesus sa krus, pinatay. 다른 종교는 예수님을 사람 취급 안 해요. Yung ibang mga relihiyon naman, hindi man lang tinuturing tao si Jesus. 예수님을 아예 제껴버리고 다른 신을 세워가 섬기고 있다. Binabaliwala na lang si Jesus ay nagpapatayo na lang ng ibang Diyos-Diyosan. 교회도 그래요. Ganun din po ang iglesia. 교회 안에서도 Sa loob din ng iglesia, 하나님은 교회를 세울 때 이 교회가 누구 거냐? 하나님 것이다. ang Diyos nung pinatayo ang iglesia, tinayo niya ito sa pagmamayari nino, sa Diyos. 이 교회는 사람으로 세워진 게 아니라 이거예요. Itong iglesia ay hindi taniyo sa pamamagitan ng tao. 이 교회는 하나님의 피를 흘려서 세운 교회다. Itong iglesia na ito ay tinayo sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. 여러분 하나님도 피가 있다는 말이 믿어져요? Naniniwala rin po ba kayo sa salita na ang Diyos ay merong dugo? 사도행 20장에 보면은 Kung titignan nyo sa Acts chapter 20, 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다. sinasabi doon na ang Diyos ay binili ang iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. 사도행전 20장 28절을 잠깐 봅시다. Puntahan po natin sandali sa Acts chapter 20 verse 28. 너희는 자기를 위하여 또는 온 양들을 위해 상가라 성령이 저들 가운데 너희를 감독자로서 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. 빵이노 나 비닐이냐 난 그냥 사릴링 두고라 그랬잖아. Di ba nakasulat dito na ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang Hindi. sariling dugo? 누구의 피예요? Dugo nino? 두고 낭 지어서란 말이에요. Dugo ng Diyos. 두고 낭 따오가 아니야. Hindi dugo ng tao. 결국 하나님도 피가 있다 이거야. Sa huli, pati Diyos, pati Panginoon merong dugo. 우리는 무슨 하나님이 피가 있어? Papaisip tayo, anong Panginoon may Diyos? Ay, may dugo. 내 생각에는 없어도 성경은 있다 그래. Sa isip ko man ay wala, ang Biblia ang nagsasabing meron. 그럼 누가 맞아요? Kung gano'n, sino ang tama? 성경이 맞아. Biblia. 그죠? Tama po ba? 그 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 분이 예수님이다. At ang Panginoon na iyon, na nag-anyo, nagkatawang tao na dumating ay si Jesus. 그 예수님이 피를 흘린 것은 곧 하나님이 피를 흘린 것이다. At ang pagbuhos ng dugo ni Jesus ay parehas lang ng pagbuhos ng dugo ng Panginoon. 그래서 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 불렀다. Kaya ay sinasabi na ang iglesia ng Panginoon na binili, yan ang kanyang sariling dugo. 그럼 이 교회가 하나님의 교회면 Kung ganon, kung ang iglesia na ito ay iglesia ng Diyos, 내가 이거를 야 이거 내가 내 교회야 내가 잘해야 돼 내가 이걸 지켜야 돼 그럴 필요가 없다 이거예요. itong iglesia na ito ay akin, kailangan ko alagaan ng mabuti, hindi ko kailangan gawin ito. 하나님이 야 이번에 우리 이런 일이 있는데 모여서 같이 일하자 하면은 Kung ang Diyos sabihin niya na, sa pagkakataon na ito ay magkakaroon tayo ng ganitong klaseng gawain ay magtipon tayo para dito. 나는 내 교회 해야 되기 때문에 나는 그거 가기 싫어. Meron akong sariling iglesia na kailangan alagaan kaya ayaw kong pumunta dyan. 나 내 교회에서 내 일 하는 게 좋아. Dito sa iglesia na ito, mas masaya akong gawin ang sarili kong gawa. 그런 생각을 하는 사람들이 누구냐면은 Sino ba ang mga taong nag-iisip ng ganito? 하나님의 잔치에 오기 싫어하는 사람. Mga tao na ayaw dumating sa piyesta ng Diyos. 오기 싫어 죽겠는데 Ayaw na ayaw pumunta. 안 올라가니 또 안 올 수도 없고 Pero kung hindi naman pumunta, parang hindi naman din 그래서- pwede. 머리를 돌리는 거야. Kaya iniikot na lang yung utak. 첫날 가면은 첫날부터 너무 힘들 것 같아. Kung unang araw pupunta pa lang ako, mahihirapan ako. 둘째 날 가도 그러고 Pangalawang araw din parehas lang. 마지막 날 가서 얼굴만 살짝 비치고 돌아오자. Kung ganun sa panghuling araw na lang ako magpapakita, sandali. 그런 마음으로 자기 머리를 돌리면서 자기의 세계를 추구하려고 하는 사람들은
다 약한 농부라는 거예요. Sa ganung paraan ay gustong gumawa ng para-paraan ng pag-iisip ay ganun sila ay gagawa. Ang mga taong lahat masama, masama ang puso. 내 교회가 없어요. Walang iglesia. 자네 아프리카 갔다 와 그러면 저 가야 되는 거예요. Walang iglesia ninyo. Kung sabihin sa inyo na pumunta ka ng Africa, pupunta ka ng Africa. 나도 아프리카 가기 싫어요. Ako rin, ayoko pong pumunta ng Africa. 그 전부터 기침이 나와. 지금까지 기침이 이게 낫지를 않아. Tingnan nyo, bago pa man pupunta ng Africa, inuubo na po ako. Pero ngayon na bumalik na po ako mula doon, hindi po 그래서 gumagaling 가기 yung ubo 전에 ko. 가기 전까지는 나아야 될 텐데. Naisip ko nga po bago pa umalis na kailangan kong gumaling bago pumunta 약도 doon. 2병이나 사서 먹고 했는데 Tapos bumili pa ako ng 2 bote ng mga gamot. 마음 같아서는 진짜 안 가고 싶더라고. Sa puso ko talaga, ayaw ko sanang pumunta. 그런데 주님이 가라 하면 가야지. Pero kung sinabi sa akin ng Diyos na pumunta ako, pupunta ako. 가자. Sige, pupunta ako. 우리 집 사람도 나이가 들어가 가기 싫어. Yung asawa ko rin, sa tanda niya na ayaw niya rin pumunta. 우리 집 사람이 오늘 딱 70세예요. Yung asawa ko, ngayong araw mismo ay 70 years old na siya. 3월 3일이 우리 집 사람 70. 오늘 딱 70세. Kasi March 3, lunar, ay siya ay 70 years old na. Yung 내가 지금 birthday niya. 70살 먹은 할매하고 산다니까. Nabubuhay na ako kasama ng lola na 70 years old. 알고 보니까 우리 사람이 나보다 2살 누나네. Ah, parang ngayon ko lang na-realize 2 years na ate pala yung asawa 난 ko sa 지금 akin. 만 ah. 68세인데. Ako 68 pa lang ako eh. 야, 내가 70살 먹은 할매하고 산다 생각하니까 좀 기분이 이상해. Kung isipin ko na nabubuhay ako kasama ng isang lola na 70 years old, parang kakaiba rin yung pakiramdam. 근데 인생이 그렇잖아요. Eh, ganun yung buhay eh. 그 이제 그때 제가 아프리카가 뭐라 했냐면은 Nung pumunta kami ng Africa, 도착하자마자 제가 인사할 때 그랬어요. pagdating namin nung bumati ako, sinabi ko, 아이고 우리 말라위 형제자매님들 이번에 말라위 저는 마지막 여행입니다. 다시는 안 옵니다. sinabi ko sa kanila, mga kapatiran ng Malawi, nakarating po ako dito sa Malawi, pero ito na po yung magiging huling pagbisita ko sa Malawi. Sabi ko sa 아이고 kanila. 아프리카 올라가니까 미국 오는 것보다도 시간이 2배나 더 걸리네. Ngayon na pupunta po ako dito sa Malawi ay 2 times na mas madaming oras pa ang kailangan kaysa papunta ng Amerika, sabi ko. 그래서 저 사우스 아프리카 갔다가 오니까 더 멀어. Tapos dahil mula pa ako sa South Africa, mas malayo pa ang kailangan kong puntahan. 우리 사람은 다리가 똥똥 부어가 꾹 누르면 이 발이 꾹 누르면 올라오질 않아. Yung asawa ko naman, yung paa niya rin kasi namamaga pag gano'n, yung katagal yung biyahe. Kaya sa sobrang pamamaga, kung pipindutin mo, makikita mo lulubog pero hindi siya aangat. 참 인생이 서글프죠. Kung tutusin, malungkot ang 그렇지만 buhay, no? 우리가 주의 종이기 때문에 Pero ganun pa man dahil tayo'y lingkod ng Diyos, 내 것이 없어야 돼. dapat walang akin. 내 교회가 없어야 돼. Walang aking iglesia. 이거 내 교회라 생각하면 나는 여기만 지키고 있고 싶지. 딴 데 내가 가기 싫어진다니까. Kung isipin ko na ito'y iglesia ko, ayaw kong pumunta sa iba. Gusto ko lang alagaan itong iglesia ko. 갔다 왔는데 Nang bumalik na kami mula 아이고 doon. 저 좀 쉬어야지. 이 감기가 나아야지 싶어가지고 좀 쉬어야 되겠는데. Kaya naisip ko, kailangan ko nang gumaling mula sa sakit na ito. Magpapahinga tayo sandali. 또 이광보 목사님이 연락 왔어. Pero bigla akong kinontak ni Pastor Ligangbo. 목사님 저 인도네시아 좀 와주세요. Sabi niya, Pastor, pwede po ba kayo bumisita sa Indonesia? 뭐 하는데요? Sabi, ano po bang gagawin niyo doon? 아 비즈니스 포럼 하는데. May business forum po kami. 아 와서 말씀 좀 전해주세요. Sana bumisita po kayo para magbigay ng mensahe. 전화를 들고 가기 싫어가지고 안 가고 싶어요 하는 마음이 이까지 올라오는데 Nung tinatawagan niya ako at sinasabi niya ito sa akin, hanggang dito umabot na yung puso kong gustong magsabi na ayoko pong pumunta. 입으로 그 말을 못 하겠더라. Pero sa bibig ko, hindi ko mabitaw ang mga salita 나 na ito. 지금 몸도 안 좋고 별로 안 가고 싶어요. 일 가고 싶은데 Gusto ko sana sabihin na hindi po maganda yung pakiramdam ko, ayaw ko po sana pumunta. 아 예 알겠습니다. Pero sinabi ko na lang, sige po, 내일 아침에 가야 돼요. kaya bukas ng umaga, pupunta po ako ulit. 내가 이게 내 교회면 Kung ito ay iglesia ko, 이것만 붙들고 있고 싶고 이것만 잘 되면 되지 않겠습니까? hindi kaya magiging mabuti na ito lang ang alagaan ko, kakapitan ko? 그런데 이 교회는 주님의 교회라. Pero itong iglesia ay iglesia ng Diyos. 인도네시아도 주님의 교회라. Ang iglesia rin ng Indonesia ay iglesia ng Diyos.
주님이 주님의 교회로 부르면 가야 되는 거예요. Kung ang Diyos ay nagtatawag sa akin para pumunta sa iglesia niya, pupunta ako. 돈이 없으면은 넘인데 빌려가지고라도 표를 사서 가야 돼. Kung walang pera, umutang man sa iba, ay kailangan ko pa rin pumunta. 돈이 없는데요 하는 핑계가 될 수가 없는 거예요. Sa pagsabi ng wala po akong pera, hindi ito pwedeng maging valid na dahilan. 급하면 급한 대로 사야라 돼. Kung nagmamadali ay dapat sa buhay na nagmamadali ay resolbahan ang mga kailangan resolbahan. 지난 금요일 날 우리 이제 이 목사님 일행 돌아가는데 Last Friday, si Pastor Lee Hunmok at ang mga kasama niya ibabalik na. 우리의 차량이 거의 다 금요일 날 컬러 코딩이 걸려요. Yung halos lahat ng mga sasakyan natin sa church, Friday ang color coding niya. 그래가지고 PCU 갈 때는 찰리 차 타고 갔다가 왔는데 Kaya nung papunta kami ng PCU, sinakyan namin yung sasakyan ni Charlie. 이제 저녁에 이제 강사님 돌아가는데 그 4명밖에 못 하니까 우리 차를 안 쓸 수가 없는 거예요. Ngayon, nung kailangan nang bumalik ni Pastor, dahil yung sasakyan ni Charlie ay pang-apat lang, hindi pwedeng hindi gamitin yung sasakyan namin. 아 이거 몰고 나가면 분명히 걸리는데 이거 안 되는데 Naisip ko, siguradong mahuhuli kami. Hindi 어떡하지? pwede to. Ano kayang gagawin ko? 지금 강사님 목사님은 지금 내려와서 차 타려고 하고 있는데 Ngayon, yung mga invited lecturers natin, invited pastors natin, bumaba na para umalis. 에이 가자 잡히면 잡히는 거 가자. Kaya ang ginawa ko na lang, sige, kung mahuli na lang, tapos alis 그래 na 우리 tayo. 차를 이제 탁 태워가지고 Kaya sinakay namin sila sa sasakyan namin. 대충 순경이 어디 있는지 대충 알기 때문에 잘 피해가 갔는데 Ay kahit pa paano, alam kung nasaan nagtatago yung mga officer, kaya iniwasan na lang. 그 개선 앞에서 이제 좌회전해가지고 스카이베이 올라가는데 거기 딱 도는데 순경이 딱 보더니 쫙 나오더니 이리 와 하면서 잡는 거예요. At sakto, nung umabot na kami sa Quezon Avenue, at ngayon nandun na kami sa punto na isang kaliwa na lang, makakasakay na kami sa Skyway, paliko na kami, sakto merong officer na nakakita sa 마음 amin, tinaas yung 같아서는 막 kamay. 순경 치아 뿌리고 가고 싶더라고. Sa puso ko, totoo lang, sagasaan ko na lang sana siya para umalis. 근데 다다닥 뛰어오더니 딱 이러면서 잡는 거예요. Pero bigla siyang tumakbo, tapos twinigilan kami. 그래가지고 탁 차를 내리면서 Kaya binaba ko yung bintana. 미인계를 써야 돼. 그때는 미인계. Kaya sa ganung oras, kailangan mong gamitin yung beauty. 그래서 여보 당신 이야기. Sabi ko, honey, kausapin mo yung officer. Sabi ko. 우리 사람이 미인이잖아. 그래서 내가 미인계를 써야지. Yung asawa ko, maganda kasi siya. Kaya sabi ko, gamitin natin yung beauty natin. Siya yung pinakausapan ko. 그래가 이제 우리 사람이 탁 차를 창문 내려가지고 볼라볼라 했어요. Tapos yung asawa ko, binaba niya rin yung bintana niya. Tapos bunga siya. 그 순경 눈에 우리 사람이 미인이 아닌가 봐. Pero sa mata yata ng officer, sa beauty standards niya, hindi yata umaabot yung asawa ko. 안 통해. Hindi tumatalab. 그래가지고 다시 또 내가 창문을 내리고 이야기했어. Kaya ngayon, ako naman yung nagbaba ng bintana at kinausap ko. 아 지금 우리 VIP가 왔는데 커피 공항에 가야 된다. 지금 바로 지금 에어포트 가서 바로 타야 될 시간이 없다. May mga VIP po kasi kaming dumating. Kailangan nila agad pumunta ng airport ngayon. Wala na po kaming oras. Kailangan namin pumunta ng airport. 폴리스들은 그 말 안 듣더라고. Yung mga polis, hindi sila nakikinig sa ganun. 라이선스 빨리 내놔. Lisensya, sir. Lisensya. 아이 라이선스 있는데 한 번 봐달라고. Meron po akong lisensya. Pagbigyan nyo na po kami. 빨리 내놔. 라이선스 내놔. Lisensya, sir. 그래가지고 이제 나라에서 내는 척하고 또 이야기했는데 안 통해요. Nagkunwari akong ilabas yung lisensya, tapos pinakiusapan ko ulit, pero hindi na naman tumama. 그래가지고 이해모 목사님이 갑자기 명함을 하나 탁 꺼내가 그 명함을 탁 보여줬어. Pero ang ginawa ni Pastor Lee Hunmok, bigla siyang naglabas ng calling card niya, tapos binigay. 콜링 카드로 탁 주니까 Nung tinanggap yung calling card, 탁 보더니 이리 보더니 tinignan, tapos chinecheck. 이분 VIP 맞네 하면서 Uy, VIP nga. 가세요 하면서 Sige 탁 po. 보내줘요. 그래가지고 확실히 김천대가 좋은 대학인가 봐요. Yung Kimcheon University yata talagang magandang university. 그래 여러분 김천대학에 다녀야 돼요. Kaya kailangan nyo rin pong mag-aral sa Kimcheon University. 그래가지고 급하게 이제 갔는데 Kaya ganun, madalian, pumunta kami sa airport. 그러니까 하나님은 우리가 믿음으로 그냥 하면은
안 되는 것도 되게 하시는 분이라. Kaya ang Diyos, sa oras na ginagawa natin ang pinapagawa niya sa atin sa pananampalataya, kahit akala natin hindi pwedeng mangyari, gagawin niya na pwedeng mangyari ito. 자, 중요한 거는 뭐냐? Ano po bang mahalaga? 뭐든지 내게 없습니다. Ano bang bagay ay walang akin? 내 거라 생각하고 지키려고 하면서 그것 때문에 교회를 못 온다. 이거는 여러분들이 이 악한 농부의 마음을 가지고 있는 거예요. Dahil lang gusto ninyong protektahin yung mga bagay na inaakala ninyong sa inyo at hindi kayo pupunta sa church, yun ay parehas na masamang puso sa mga magsasakang nakikita natin sa ubasan na ito. 주님이 오락하면 와야 돼. Kung sabihin ng Diyos na pumunta kayo, pumunta kayo. 순종은 Ang pagsunod 이해가 아니고 ay hindi sa pamagitan ng pag-intindi. 순종은 실행이다, 실행. Ang pagsunod ay ang paggawa. 즉시 실행해야 돼. Ano ibig sabihin ng paggawa? Paggawa agad kung ano ang pinapagawa sa iyo. 자, 순종은 이해가 아니고 실행이다. Repeat after me. Ang pagsunod ay hindi pag-intindi, kundi paggawa. 알겠습니까? Naintindihan niyo po ba? 그러니까 여러분들이 앞으로 자세를 바꿔야 돼. Kaya mula ngayon, kailangan niyo rin pong baguhin yung puso ninyo. 여러분들은 내게 있어요. Kayo kasi, patuloy-tuloy kayong nananatili sa sarili niyo. 뭐 여러분들이 사업을 한다 칩시다. 사업도 내 거 아닙니다. Sabihin natin, meron kayong mga sarili-sarili mga negosyo. Yung negosyo na yan, hindi rin yan sa inyo. 주님 겁니다. Sa Diyos yan. 그래서 사업을 하더라도 Kaya nagme-negosyo man kayo, 주님이 부르면 사업을 차위에 두고 주님의 부름에 우선적으로 달려가요. kapag kayo ay tinawag ng Panginoon, ang negosyo ninyo ay isantabi ninyo at ang pagtawag ng Diyos sa inyo ang i-prioritize ninyo. 아멘. Amen? 어떤 이유를 대해서라도 여러분들은 오기 싫어하는 마음이 있는데 그게 바로 이 악한 농부의 마음이라. Kayo, yung mga tao na mayroong puso na anumang dahilan ay gustong gawin upang hindi pumunta, pero yun ay puso ng magsasaka sa ubasan na ito. 그래서 오기를 싫어하는 마음 그러니까 이게 사탄이 넣어준 마음이라는. Kaya yung pusong ayaw pumunta ay ang puso na pinasok ng Satanas sa inyo. 아멘. Amen? 그 여러분들 이걸 배워야 돼요. Ito po ang kailangan ninyong matutunan. 그 마태복음 22장에도 보면은 Kung titignan din natin sa Matthew chapter 예수님이 잔치를 22, 벌였는데 si Jesus ay gumawa ng piyesta. 오라 그랬거든. Sinabi niya, pumunta. 다 준비하는데 오라 하니까 Na hinanda na ang lahat, pupunta na lang kayo. 청함을 받은 사람들 오기를 싫어하는 거라. Pero yung mga taong nakatanggap ng imbitasyon na ito, ayaw nilang pumunta. 그래서 뭐라고 이야기하느냐면은 Ngayon, ano ba sinasabi nila sa hari na ito naghanda ng pista? 나는 결혼했으니까 신혼여행 가야 돼. Nagkasal po kasi ako, kailangan ko pupunta ng honeymoon. 나는 상업을 갖고 있기 때문에 사업을 해야 돼. Meron po akong sariling negosyo, kailangan ko pong asikasuhin itong negosyo. 나는 밭에 일하러 가야 돼. Kailangan ko pong magtrabaho sa aking sakahan. 오기를 싫어하는 거라. Ayaw nilang pumunta sa pista ng hari. 그게 자기 거라 믿으니까 그렇지. Dahil iniisip nila na sa kanila iyon. 내 인생은 내 것이 없다. Sa buhay ko, walang akin. 나는 내 것에 대해서 이미 죽었다. Tayo ay patay na sa mga bagay na sa atin. 난 내 것이 없고 Nothing is mine, 주님의 뜻이 내 것이다. but only the will of God is mine. 아멘. Amen? 자, 주님의 뜻이 내 것이다. 한번 따라 해봅시다. Repeat after me. Only the will of God is mine. 그러면 소출을 좀 달라고요. 알겠습니다. 수확을 좀 달라고요. Ano po, kailangan niyo pong makahingi ng harvest mula dito? 얼마나 드릴까요? Gaano po ba kadami ang kailangan ninyo? 10분의 1이면 돼. 1/10 lang kailangan ko. 아이고 10분의 1 그거 가지고 되겠습니까? 1/10 lang po. Sapat na po kaya ito? 아니 말도 필요 없고 Hindi rin naman kailangan ng marami. 너희들이 가진 마음만 표하면 돼. Express nyo lang ang puso ninyo. 그러면 10분의 9는 나가 쓰면 되는 거예요. Kung ganun yung 9/10 po, ako na po ba ang gagamit? 그래. 그거 힘드냐? Mahirap ba yun? Sabi niya. 10분의 1이 주님이 달라 그러면 그거 어려워요? Kung ang Diyos, nanghingi lang siya ng 1/10, ito ba ay mahirap ibigay? 얼마나 놀라운 주님입니까? 우리 주님이. Ang Diyos ba natin ay gaano kahangahang Diyos? 너 10분의 그거 너 해. Yung 9/10 naman, sa iyo na yan. 10분의 1만 내가
가져가면 돼. Isa lang mula sa 10 ay sa akin. Yun lang ang kailangan ko. 근데 내 것이 되니까 Pero ngayon na naging akin ang siyam, 10분의 1도 아까운 거야. kahit yung isa sa 10 ay sayang ibigay. 그 사람은 나중에 다 뺏기는 거예요. Yung ganung tao sa huli, maagaw lahat sa kanila. 그게 싫다고 Dahil lang ayaw nila ito, 종들을 뚫고 패가지고 죽이려고 하는 거예요. gustong pahamakan itong alipin, patayin. 막 처음에는 뚫고 패다가 나중에는 머리를 뚫고 패다가 나중에는 에라 죽이라고 죽여버리는 거예요. Nung una, binugbog lang. Pangalawa, hinampas yung ulo. Pangatlo, sige na, papatayin na kita, pinatay. 그러면 그 포도원은 어떻게 되느냐? Kung ganun yung ubasan na yun, ano na pong mangyayari? 은혜를 아는 사람에게 던져주는 거예요. Ito na lang ay ibibigay sa kanilang mga nakakakilala ng biyaya. 우리가 가장 복된 마음이 뭐냐면 Ano po ba ang pinakamapagpalang puso? 세상에 나 같은 사람을 구원하셨네. Sa buong mundo na ito, tulad ko ang niligtas. 나처럼 악한 사람을 주님이 구원해 주셨네. Ang taong singsama ako ay niligtas ng Diyos. 세상에 나보다 악한 사람이 어디 있어? Sa mundo na ito, saan pa ba ang merong mas masama kaysa akin? 내가 제일 악해. Ako ang pinakamasama. 우리 교회에서 내가 제일 악해. Sa iglesia natin, ako ang pinakamasama. 아멘. Amen? 우리 교회에서 누가 제일 악해요? Sa iglesia natin, sino po ang pinakamasama? 파스터 남 그렇게 하면 안 되지. 안 돼요. Huwag nyo dito sabihin bigla na Pastor Nam, ha? 이렇게 하면 여러분들이 실수하는 거예요. Kung ganito kayong nagtuturo, nagkakamali kayo. 여러분 보기에는 파스터 남 악해 이렇게 했습니다. Sabihin ninyo, si Pastor Nam yung masama. 그럼 너는 3배나 더 악하잖아. Pero habang tinuturo mo yung isa sa akin, yung 3 pabalik sa'yo. 그러죠. Di ba? 저는 1이고 여기는 3개잖아. 이렇게 하면 3개가 자기인데 오잖아. Isa lang yung paturo sa akin, 3 paturo sa inyo. Kayo yung masama. 그러니까 이렇게 하세요. Anyway, ganito po ang gawin ninyo. 우리 교회에서 누가 제일 악해요? Sa iglesia natin, sino po ang pinakamasama? 5개 다 이렇게. 5 na. Iliman nyo niya. 내가 제일 악해. Ako ang pinakamasama. 그 마음이 들어오면은 Sa oras na dumating ang puso na ito sa atin, 그때부터는 주님이 하는 말은 뭐든지 달아요. mula sa ganung punto, ano man ang sabihin ng Diyos, matamis ito pakinggan. 주님이 하는 말이 귀에 막 귀찮거나 싫다 이런 마음이 아니고 Ang sinasabi ng Diyos ay hindi katamad-tamad pakinggan o ayaw pakinggan. 주님 감사합니다. Panginoon, maraming salamat po. 세상에 나 같은 사람에게 이런 복을 주시다니 Sa buong mundo na ito, ang taong katulad ko pang binigyan nyo ng 너무너무 pagpapala. 감사합니다. Maraming salamat 너무 po. 행복합니다. Sobra po akong masaya. 세상에 우리 교회가 이런 교회가 어디 있습니까? 매달 강사들이 와서 말씀 전해주고 얼마나 재미있어요 우리 교회. Sa buong mundo na ito, saan ka makakaharap ng iglesia na buwan-buwan nakakaimbita ng mga mahalagang mga lingkod para magbigay ng mensahe? Gaano po ba ito kasaya? 이게 싫어진다는 것은 마음에 문제가 있는 거야. Kung ayaw ninyo na nangyayari ang mga bagay na ito, ibig sabihin may problema sa puso ninyo. 자기가 가진 것이 자기 거라고 믿는 마음이 올 때 이렇게 되는 거예요. Sa oras na dumarating sa inyo ang pusong nag-iisip na sa inyo or it's your possession, the things that come to you, that's when this type of heart 우리는 arise. 내 것이 없습니다. Nothing is mine. 다 주님 것입니다. Everything is God's. 그렇기 때문에 주님에게 마음을 열고 주님이 원하는 대로 따라가면 돼. That's why we should just open our heart and follow what God wants us to do. 그러면 내가 삶이 너무 쉽고 행복하고 재밌고 즐겁고 그래요. Kung ganon, sobrang masaya, sobrang madali, sobrang maligaya buhay ng buhay ko na sumusunod sa ganitong tinig. 사무엘상 15장 22절 한 절만 보고 마치겠습니다. Tingnan po natin sa 1 Samuel 15장 22절. chapter 15 verse 25. Tingnan po natin. 사무엘상 15장 22절. Verse 22, sorry po. 자, 우리 다 같이 읽읍시다. Basahin po natin ng sabay-sabay. 고. Ready, go. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa hain,
at ang pagdinig kay sa taba ng mga tupang lalaki. 주님이 제일 좋아하는 게 뭐라 그랬어요, 여기서? Ano po ang sinasabi na pinakahilig daw ng Panginoon dito? 뭐가 제일 좋다는 거예요, 주님이? Ano daw ang pinakahilig ng Panginoon dito? 그 목소리 순종하는 거. Ang pagsunod ng boses. 아멘. Amen? 예, 그거를 제일 좋아하신단 말이에요. Ang pagsunod ng tinig, yun ang pinakahilig ng Panginoon. 그거 놔두고 제사 막 드리고 막 번제 드리고 막 불 피워가지고 막 불 태워드리고 이런 거는 아무 의미가 없는 거예요. Ibig sabihin, ang pagbaliwala sa pagsunod sa tinig, tapos basta-basta ka na lang nagbibigay ka ng handog, ng pagsunog, tapos nagbibigay ka na lang ng hain, taba, wala yung kinalaman, walang kabuluhan yun kung hindi kayo mayroong pagsunod sa tinig. 그 목소리가 들릴 때 Sa oras na marinig ninyo ang tinig, 목소리를 순종하는 거라. susunod sa boses. 그래서 교회 음성에 귀를 기울여야 돼. Kaya dapat kinakailangan laging nakabukas ang ating mga tenga sa sinasabi ng 아, iglesia. 교회가 이렇게 하기를 원하는구나. Ang iglesia, ninanais na gawin natin ito. 그럼 그 소리에 귀를 기울이고 그 소리를 따라가면 그게 주님이 좋아하는 거예요. Kung tayo ay susunod sa ganong tinig, yun ang ikinahihilig ng Panginoon. 근데 그 소리 무시하고 Pero kung ibabaliwala itong tinig na ito, 내가 막 번제 드리고 막 제사 불 피워 드리고 내가 막 뭘 하고 있어. kung ako mismo ay nagbibigay ng hain sa pagsunog naman, nagbibigay ng sariling mga handog, ano pa bang saysay nito? 그게 악한 거라. Yun ang kasamaan. 23절. Verse 23. Basahin natin sabay-sabay. 같이. Ready, go. Sapagkat ang panghihimaksik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. 제일 악한 게 거역하는 거라는 거지. Diba? Ang pinakamasama ay ang pagtakwil. 그리고 여기서 주님이 또 한 가지 보여주는 건 말씀을 버리면 하나님도 그 사람을 버린다. Sa oras na itakwil ang salita ng Panginoon, ang Diyos din ay magtatakwil sa kanila. 그러면 그 왕위는 다른 사람에게 넘어가 버린다. At sa hulihan, ganitong pagiging hari ay mapupunta sa ibang tao. 내가 내 것이라 여기고 지키려고 하는 그것을 딴 사람에게 주어버린다. Ibig sabihin ng mga bagay na inaakala kong akin at bagay na ninanais kong protektahin sa sarili ko ay mapupunta sa iba 이걸 pala. 깨달았다면 Sa oras na matuklasan ninyo ito, 사울 왕이 어이구 내 왕위가 뺏기겠네. 아이고 주님 음성 듣겠습니다. 이렇게 나가야 되는 거예요. si Haring Saul, pag natuklasan niya, narinig niya ito, ay dapat niya sabihin na, maaaring agawin ng Diyos ito sa akin kung gano'n susunod ako sa Diyos. 근데 사울 왕은 이거 왕이 내 거야. 내가 이거 지켜야 돼. Pero itong si Haring Saul, iniisip niya na sa akin itong posisyon, ang pagiging hari na ito. 그래서 하나님 말씀을 버렸어요. Kaya sa huli, tinakwil niya ang salita ng Diyos. 결국 그 왕위는 어디로 갔죠? At sa huli, saan napunta itong pagiging hari na ito? 저 들판에 양치고 있던 소년에게 넘어가 버렸다. Napunta na lang itong pagiging hari sa isang nagpapastol ng mga tupa sa kalagitnaan ng ilang. 그 소년 다윗은 왕이 되는 거 꿈에도 안 꾸고 있는데 Itong si David naman ay kahit sa panaginip hindi niya iniisip na magiging hari. 사울이 미친 짓을 하니까 Pero dahil si Saul ay gumagawa ng mga kabaliwan, 그 왕위를 하나님이 다윗에게로 줘버렸다. itong pagiging hari ni Saul ay binigay kay David. 은혜가 그래서 제일 좋은 거예요. Kaya sinasabi na pinakamabuti ang biyaya. 신앙은 은혜로 하는 거예요. Ang espiritual na buhay ay ginagawa sa pamagitan ng biyaya. 아멘. Amen. 예, 우리가 그 농부의 비유에서 그런 사실을 발견하게 되어 감사드립니다. Nagpapasalamat po ako na sa pamagitan ng kwento ng mga magsasaka na ito ay natuklasan po natin ang ganitong katotohanan natin. 기도하겠습니다. Manalangin po tayo. 하나님 아버지 감사합니다. Amang Diyos, maraming salamat po. 예수님의 비유 속에서 우리의 모습을 볼 수 있게 해주셔서 감사드립니다. Sa pamagitan po ng ganitong pagkwento ni Jesucristo, nagpapasalamat po kami na pinakita sa amin ang sarili namin. 예수님이 우리에게 원하는 것은 딴 거 아니고 그 음성을 따르는 것입니다. Ang ninanais ni Jesus sa amin ay hindi sa ibang bagay, kundi ang pagsunod lamang sa tinig niya. 그래서 순종이 주님이 가장 좋아하는 것이라고 했습니다. Kaya sinabi niyo rin mismo na ang pinakahilig ninyo ay ang pagsunod sa tinig ninyo. 순종에는 이유가 없고 실행만 있습니다. Dahil sa pagsunod ay walang pag-intindi, kundi ang paggawa na lang. 변명이 없고
실행이 있습니다. Walang dahilan, kundi ang paggawa lamang ayon sa sabi ninyo. 그게 바로 가장 하나님 앞에 드리는 가장 귀한 제사입니다. Yun po ang pinakamahalagang uri ng lingkod ninyo. 우리가 번제나 이런저런 소제나 이런 제사를 드리는 게 중요한 게 아니고 Hindi mahalaga kung kami ay nakakapagbigay ng handog sa pagsunog man o anumang uri ng mga handog na ito. 하나님이 들려주신 음성을 듣고 그 음성에 따라 나가는 그게 가장 주님이 기뻐하는 것입니다. Ngunit sa pagsunod sa tinig na binibigay ng Panginoon at umaayon sa tinig na ito, yun po ang ipinakikinagagalak ninyo. 우리 행사배들이 그 사실을 깨닫고 주님을 즐겁게 따라가게 되기를 바랍니다. Nawa ang mga kapatiran din po namin ay matuklasan ang katotohanan na ito at ganitong magalak na sumunod sa tinig ninyo. 주님께 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. Papasalamat po kami sa Panginoon at nanalangin sa pangalan ni Jesus. 아멘. Amen.